Mateo, ang henyo. Credit to the author. M411 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang makitang muli si Mateo, muling tumulo ang mga luha ni Sofia dahil sa pagkadismaya. Tumawa si Mateo at sinabing, gaano ba kalaki ang bagay na iyon? Kailangan pa bang magtangkang magpakamatay? Napakagandang babae. Napakaraming tao ang nakikipaglaban para magkaroon nito. Sayang naman kung mamatay ka. Maganda rin na gawing florera ng bulaklak ang sarili mo. Puchi. Isang pangungusap ang kumiliti kay Sofia na naging dahilan para mapangiti siya. Inikat niya ang kanyang mga mata kay Mateo, sumimangot at sinabing, hindi ka ba makapagsalita ng maayos kahit minsan lang? Walang kwenta. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal na halos mabigani sa mga tao. Pati si Mateo na nakatingin sa isang bakas ay nabibighani rin. Haha, hindi ba't nakita kong medyo awkward ang atmosfera at gusto kong pasiglahin ang lahat? Medyo awkward na sabi ni Mateo. Pero nanlabo ang mga mata ni Sofia at labag sa loob niyang sumigaw, hindi mo dapat ako iniligtas. Manem. Hindi ba't nailigtas na kita? Hey, ikaw na hanggal na babae, sulit pa ba ang gawin mo? Nakangiting sabi ni Mateo. Bumantong hininga si Sofia at sinabing, walang halaga o hindi, gusto ko lang o hindi. Ayokong sumalungat sa intensyon ni ama at ayoko ring maging katuwang ng iba ang sarili ko. Ito ang pinakamagandang opsyon. Anong ginagawa mo? Walang emosyong idinadaing ni Sofia ang kanyang kapalaran nang biglang may sumulpat na mukha sa kanyang harapan, dahilan para mapatalon siya sa takot at dali-daling umatras. Tumawa si Mateo at sinabing, nagsisinungaling ka. Ang eksena kanina ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Sofia, para lamang makita ang kanyang nagtatakang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay umiiwas na parang may nagawa siyang kasalanan. Ako. Kailan ako? Malumanay na sabi ni Sofia. Nakakainis ang mga mata mo. Ang mga mata ng isang taong patay na parang abo ang puso ay talagang wala ng saysay. Pero ikaw. Puno ng pagmamahal sa mundong ito. Ano na nga ba? Wala na akong ibang pagpipilian. Matapos ibunyag ni Mateo ang kanyang iniisip, sabi ni Sofia na may bahid ng pagkapahiya. Siyempre, puno siya ng pagmamahal sa mundong ito. Nakadikit siya sa kanyang alchemy path. Nakadikit siya sa kanyang mga magulang at sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Nakadikit siya kay Mateo. Napakasensitibo ni Sofia sa oras na ito. Pakiramdam niya ay maganda ang pakikitungo sa kanya ni Mateo, ngunit tuluyan siyang binaliwala ni Mateo. Malinaw niyang alam na magsisimula na ang kompetisyon sa pakikipaglaban ng asawa, ngunit pumasok pa rin siya sa isang pribadong pag-iisa upang maglinang. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, pinili niya ang ganitong uri ng matinding paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Haha, ayoko pang mamatay, kung gayon ay huwag kang mamatay, sabi ni Mateo habang tumatawa. Hindi alam ni Sofia kung saan nanggagaling ang lakas ng loob na iyon. Bigla siyang sumigaw kay Mateo, madali lang naman yang kausap mo. Alam mo ba kung gaano kalakas ang mga dekalidad na pamilya? Alam mo ba ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Brown? Alam mo ba ang sitwasyon ko? Ayaw mong mamatay. Paano naman ang asawa mo na makakahanap ng kalaban sa pakikipaglaban? Posible kayang talunin mo sina Warren at Zane at pakasalan ako. Matapos sabihing tapusin ang mga salita sa isang buntong hininga, tinitigan ni Sofia ang mga mata ni Mateo, mukhang galit na galit, ngunit ang totoo, ang kanyang puso ay tumalon na hanggang lalamunan. Nag-aalala siyang baka tumanggi si Mateo, nag-aalala rin siyang tatalikod at umalis si Mateo. Nagkatitigan ang dalawang tao. Sandali, tanging paghinga lang ng mga tao ang naririnig sa silid. Sige, pagkaraan ng ilang sandali, biglang ngumiti si Mateo at sinabing, ano? Hindi agad nakareact si Sofia at bigla na lang siyang nasabi. Tutulungan kitang ayusin ang dalawang yan. Pero, wala akong paraan para pakasalan ka. Nadama ni Mateo na sa ganitong mga bagay, mas mabuting huwag gumawa ng mga bagay ng padalos-dalos. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Sofia kanina, pero ang ikalawang kalahati ng sinabi ni Mateo ay biglang bumuhos na parang palanggana ng malamig na tubig.
Ang ibig kong sabihin ay sasali ako sa petisyon ng paghahanap ng asawa at tutulungan kitang alagaan ang 2 punk na iyon. Pero, wala akong paraan para pakasalan ka. Sabi ni Mateo. Kahit alam niyang medyo masakit ang mga salitang iyon, wala siyang ibang nagawa kundi sabihin ito. Pumasok lamang si Mateo sa Fierce Gale World para iligtas ang mga tao. Ibang usapan na kung makakabalik ba siya ng buhay sa Endless World. Kahit na bumalik siya sa Endless World, ang kanilang 2 panig ay nakatakda ring maging magkaaway. Maaari bang magkasama ang kaaway at ang kaaway? Natural lang na mahilig si Mateo sa mga magaganda. Pero wala siyang kwalipikasyon para masiyahan sa magagandang babae ngayon. Kaibigan lang ang kaya niyang ituring kay Sofia. Dahil tinuring niya si Sofia bilang isang kaibigan, hindi niya ito kayang saktan ng husto. Ito ang prinsipyo ni Mateo. Hindi siya pumayag kina Rosie at Sandra noon dahil din sa kadahilanang ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Hindi alam kung bakit, kumalma na lang si Sofia sa pagkakataong ito. Umiling si Mateo na may mapait na ngiti at sinabing, may sarili akong mga problema. Pasensya na. Tumango si Sofia at ngumiti ng matamis, basta't hindi mo ako hahayaang pakasalan ang 2 yan, ayos na yan. Salamat, Theo. Nang makitang ganoon si Sofia, bahagyang gamaan ang loob ni Mateo. Sa totoo lang, hindi talaga siya kayang harapin ang mga bagay na may kinalaman sa puso. Ngumiti si Mateo ng alanganin at sinabing, ano ang dapat ipagpasalamat? Ang pagiging mapaglingkod kay Miss Sofia ay isang bagay na pinapangarap ng maraming lalaki sa kabisera. Hindi man lang ito kayang pakiusapan ng ibang tao, pero nakakuha ako ng malaking kalamangan. Haha. Pakiramdam ni Mateo mismo ay hindi nakakatawa ang birong ito, ngunit walang tigil na humajejek si Sofia. Kahit gaano pa ito tingnan, ang tawa na ito ay may dalang lungkot at pait sa loob. Ngunit hindi rin alam ni Mateo kung paano ito lulutasin. Theo, ikaw. Ikaw na ba talaga ang 7th level Crystal Formation Realm? Biglang may napansin si Sofia at tumigil ang pagtawa. Ang aking pag-iisa ngayong buwan ay para makalusot sa mga kaharian, walang pakialam na sabi ni Mateo. Ako. Hindi ko na talaga makita ang kabuuan mo. Ang lakas mo sa alchemy path ay napakalakas hanggang sa mawalan na ng pag-asa ang mga tao. Wala ka ring kapantay na talento sa martial path. Anong klaseng pag-iral ka ba? Sa pananaw ni Sofia, si Mateo ay isang mahiwagang lalaki. O marahil ang puntong ito mismo ang lubos na nakaakit sa kanya. Haha, ako, isang paputok na may ibang kulay. Walang kwenta. Pero, kahit na makalusot ka pa sa ika-7 antas ng Crystal Formation Realm, mas masahol ka pa rin sa kanila. Ikaw. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Nag-aalalang sabi ni Sofia. Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang. 2 middle stage si Transformation Realms lang. Wala akong pakialam sa mga yan. Talaga. Nagdududang sabi ni Sofia. Siyempre naman, totoo yan. Buong kumpiyansang sabi ni Mateo. Sige. Pero may isa pa akong hihilingin sa iyo. Huwag mo akong tanggihan. Biglang seryosong sabi ni Sofia. Ikaw muna ang magsabi. Siguradong sasang-ayon ako sa maipapangako ko. Hindi nagpaloko si Mateo at nagpas siyang pakinggan muna ang nilalaman bago magdesisyon. Tumingin si Sofia kay Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, ikaw, itong lalaking ito, wala talagang balak na maging malambing sa mga babae. Haha. Tumawa si Mateo. Kung talagang matatalo mo sina Warren at Zane, hindi mo ako kailangang pakasalan, pero gusto kong sumunod sa iyo sa hinaharap. Sabi ni Sofia. Sundan mo ako. Gulat na gulat ang itsura ni Mateo. Oo. Natalo mo sila sa harap ng buong kabisera pero ayaw mo akong pakasalan. Paano ako magpapakasal sa hinaharap? Kaya, mananatili ako sa iyo sa hinaharap. Gusto kong sumunod sa iyo. Kung hindi ka papayag, mamamatay na lang ako ng isa pang beses. Alinman sa dalawa, isa na akong taong minsan nang namatay. Pagbabante ni Sofia. Naramdaman ni Mateo ang paglaki ng ulo niya at ikinumpas niya ang mga kamay, ano ang problema mo at sinusundan mo ako? Sinabi ko na nga ba na may sarili akong mga problema? Simple lang yan. Tanggapin mo lang ako bilang disipulo, at sapat na yan. May bahid ng tuso na sumilay sa mga mata ni Sofia.
412. Medyo nagulat na tumingin si Mateo kay Sofia at biglang nagsalita, "Tinatanggap kita bilang disipulo." Oo. Hindi rin kita pinipilit na maging kasama ko sa DAO. Tinatanggap lang kita bilang isang disipulo. Hindi naman sobra, di ba? Sabi ni Sofia. Ito. Hindi napigilan ni Mateo ang pag-aatubili. Hindi man lang siya opisyal na tumanggap ng mga disipulo sa kanyang nakaraang buhay. Wala talaga siyang pagnanais na maging isang guro. Ang biglaang pagbanggit ni Sofia sa kondisyong ito ay nagpahinto sa kanya sa pagpili kahit sandali. Hindi naman sa ayaw kumuha ng disipulo si Mateo, kundi ayaw lang niyang sayangin ang oras niya sa pagtuturo ng mga disipulo noong nakaraan. Kaya, wala siyang pakialam na kumuha ng mga disipulo. Ang mga taong tulad ni Darwin ay kabilang sa mga taong maswerte. Sila ang mga taong natuto ng alchemy sa kanyang tabi. Kahit hindi niya sinasadyang magturo, gumamit lamang si Darwin ng 100 taon upang maglinang mula sa alchemy ancestor patungo sa alchemy venerable realm. Isang hakbang na lang at makapasok na siya sa alchemy emperor. Masasabing ang pagiging kasama ni Mateo, kahit na pagiging isang albularyo lang, ay magiging kapaki-pakinabang din ito ng walang katapusan. Hindi napigilan ni Sofia ang pagkabalisa nang makitang nag-aalangan si Mateo at sinabing, "Huwag kang magsalita na parang bata ka pa at hindi mo ako kayang turuan. Alam ko ang pagkakaiba natin. Ang lakas mo ay higit pa sa sapat para maging Panginoon ko. Kung hindi ka man lang sumasang-ayon dito, hindi na kita kailangang umakyat sa entablado. Sa pinakamarami, uubusin ko pa ang isa pang bahagi ng 9 Nether Soul Shattering Powder. Kailangang aminin na kapag ang isang babaeng tulad ni Sofia ay umakto na parang isang spoiled girl, mahihirapan ang lahat ng lalaki na tumanggi. Una, umiyak. Pangalawa, mag-ingay. At pangatlo, magbigti. Kahit alam ang lahat ng ito, mahina pa rin si Mateo sa taktikang ito. Agad niyang sinabi ng walang magawa, "Sige. Maging disipulo ko ka na. Pero sasabihin ko muna ang mga masasakit na bagay. Aalis ako sa kabisera sa hinaharap." Natural lang na hindi magtatagal dito si Mateo. Hanggat nailigtas niya ang kanyang mga kapwa-apprentice, aalis siya agad. Sino ang mag-aakala na si Sofia ay labis na natuwa at nagsabing, "Hindi mahalaga. Nasaan ka man, nandoon ako. May pakiramdam ako na sa pagsunod sa iyo, mas mapapalapit ako sa kahangahangang daw ng alchemy. Kung pupunta ka, paano naman ang mga magulang at kapatid mo?" Nanlabo ang mga mata ni Sofia nang sabihin niya, binalik na ng pamilya Brown ang mga karapatan sa pamamahala. Tapos na ang misyon ko. Hindi na ako kailangan ng pamilya Brown. Kung tungkol naman kina tatay at nanay, mayroon pa rin silang kuya at iba pang mga anak. Ayos lang ang isang taong kulang. Kumurap ang mga mata ni Mateo, ngunit hindi siya nagsalita. Ramdam niya ang matinding dagok na idinulot ng insidenteng ito kay Sofia. Ang kawalang pusong ipinakita ng mga nakatatanda sa pamilya Brown ay naging dahilan upang mawala ng lubos na tiwala si Sofia sa pamilya Brown. Patuloy na mananatili sa pamilya Brown, hanggat maaari siyang maging tagapamagitan para sa kanilang pagpapalitan ng mga benepisyo, wala silang pakialam sa nararamdaman ni Sofia. Para kay Sofia na minsan nang namatay, marami na siyang natanggap na mga bagay. Sa nakalipas na 20 taon, nabuhay siya para sa pamilya Brown. Mula ngayon, mabubuhay siya para sa kanyang sarili. Gusto niyang tahakin ang sarili niyang landas. Ang sarili niyang kaligayahan. Hindi lang alam ni Mateo kung sinabi niya sa kanya na taga-Endless World siya, aalis ba siya kasama niya o hindi. Matapos makalabas si Horen sa pamilya Brown, patuloy na nakaramdam ng kakaiba si Mateo sa kanyang puso. Medyo alanganin ang pagtanggap sa babaeng disipulong ito kahit saan pa ito tingnan. Ang ibang tao ay kumuha ng mga disipulo para ipagpatuloy ang kanilang pamana, ngunit bakit parang may nakatagong motibo na tinanggap niya si Sofia? Para kay Horen, walang gaanong itinatago si Mateo at direktang sinabi niya sa kanya ang kasunduan kay Sofia para marinig niya ito. Matapos marinig ito ni Horen, sinuri niya muna si Mateo nang may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at sa wakas ay nagtaas siya ng malaking hinlalaki habang humahanga, tunay ngang kakaiba ang little junior brother. Ang ibang tao ay naglalaban-laban para maiuwi ang dalawang absolutong ito para maging mga kasama sa DAO, ngunit ikaw pala ang nagbukas ng bagong landas at nagsimulang maglaro sa pag-iibigan ng guro at estudyante. Parang gusto nang bumagsak ni Mateo.
Paus niyang sinabi, anong klaseng pag-iibigan ang pagitan ng guro at estudyante? Ayoko siyang tanggapin bilang disipulo. Pero nagbanta siyang mamamatay. Ano ang magagawa ko? Ha? Hindi kailangang mag-alinlangan si Little Junior Brother. Wala ring masama sa relasyon ng guro at estudyante. Sa halip, may iba itong lasa. Kailangan lang ni Little Junior Brother na maging sarili mo. Dahil sinusuportahan ka namin ni Master, ano pa ang dapat ikatakot? Natatawang sabi ni Horian. Umikot ang mga mata ni Mateo at tuluyang natalo ng maruming matandang lalaking ito at binaliwala na lang ito. Pagbalik sa bundok Mystica, direktang pinuntahan ni Mateo ang Star Abyss. Nang makita ni Star Abyss si Mateo, ganoon din ang pagkamangha niya. Kahit na ibalik mo ang isang katawan sa dati mong kalagayan, hindi ba't masyadong mabilis ang cultivation speed na ito? Gulat na sabi ni Star Abyss. Ayaw sayangin ni Mateo ang hininga niya rito. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, relax ka lang, alam ko ang ginagawa ko. Parang pagpatay ng manok para makuha ang itlog, hindi ko gagawin yan. Hinanap mo ako. May balita ka ba? Bahagyang ngumiti si Star Abyss at ikinumpas ang kanyang mga manggas. Ilang anino ng tao ang lumitaw mula sa kawalan. Mayroon din palang spatial spirit artifact ang Star Abyss na ito. Nang makita ang ilang mga figurang ito, hindi napigilan ni Mateo ang bahagyang panginginig sa buong katawan. Senior Apprentice Brother Mo. Senior Apprentice Brother Wuju. Senior Apprentice Brother Tobian. Senior Apprentice Brother Do. Senior Apprentice Brother Chen. Mabuti naman at ayos ka lang. Balis ang sabi ni Mateo. Nakakagulat na sina Julian at ang iba pa ang mga taong ito. Bukod kay Chester, narito silang lahat. Hindi inakala ni Mateo na ganoon pala kagarbo ang Star Abyss. Nailigtas niya ang lahat sa isang iglap lang. Si Julian at ang iba pa ay walang imek. Magkamukha sila ni Chendo na nakita ni Mateo ng araw na iyon. Maliwanag, ang mga pagbabawal sa banal na kaluluwa ay hindi pa naaalis. Ang kanilang mga paghihigpit sa banal na kaluluwa ay nasa iyo na kung paano wawakasan. Kung hindi, hindi ko maipapaliwanag sa kanila, sabi ni Star Abyss. Huminga ng malalim si Mateo at tumango, napakahusay ng ginawa mo. Sa pagkakataong ito, maraming salamat. Ngumiti si Star Abyss at sinabing, sa katayuan ko, hindi pa rin problema ang paghingi ng ilang alipin. Ang totoo lang. Si Chester na nabanggit mo ay medyo nakakaabala. Kumunat ang noo ni Mateo at nagtanong, paano? Sabi ni Star Abyss, ang pangkat na ito ng mga alipin ng Endless World, ang pinakamataas na lakas ay nasa Sea Transformation Realm. At ang mga alipin ng Sea Transformation Realm ay pawang itinatago ng maharlikang pamilya. Dahil ang Chester na iyon ay isang eksperto sa Sea Transformation Realm, natural lamang na siya ay itinatago ng maharlikang pamilya. Kung tutuusin, nagkataon lang din. Ang kumuha sa kanya ay walang iba kundi ang ikapitong prinsipe, si Renan. Magkasalungat lang kami ng maharlikang pamilya. Hindi namin siya maaaring ibuka ang aming mga bibig at tanungin siya sa ngayon. Kung hindi, magiging masyadong halata ito. Lalong nagdikit ang mga kilay ni Mateo. Kung si Chester ay nasa kamay ni Renan, kung gayon ang bagay na ito ay talagang mahirap harapin. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang nagsalita si Mateo, medyo nakakaabala nga ang bagay na ito. Pero, naalala ko na ang pabor na ito. Paano kung ganito? Hindi gaanong makakatulong sa iyo ang kasalukuyan kong lakas, pero bibigyan kita ng isang formula para sa soul cultivation. Nanginig ang buong katawan ni Star Abyss nang hindi makapaniwalang sabihin niya, anong klaseng formula ng soul cultivation? Bilang chairman ng Alchemist Association, natural lang na hindi nagkulang si Star Abyss sa mga formula ng soul cultivation. Kung hindi, wala rin siyang paraan para maging soberano. Pero alam ni Star Abyss na ang formula ng soul cultivation na ibinibigay sa kanya ni Mateo ay tiyak na magiging pambihira. Mabuti na lang at imposibleng makuha ito sa kasalukuyan niyang lakas at katayuan. Hindi kailanman inakala ng Star Abyss na magiging ganito kalaki ang magiging kapalit ni Mateo. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, ang formulang ito ng paglilinang ng kaluluwa ay tinatawag na Heavenly Law o Soul Refining Art. Ito ay isang tier siyam na pamamaraan ng paglilinang. Paraan ng paglilinang na tier siyam.
Kahit alam niyang hindi siya lolokohin ni Mateo ng basta-basta, nang marinig niya ang mga salitang Tearsham na cultivation method, hindi pa rin umabot sa inaasahan ng puso ni Star Abyss at kumalabog ng malakas. 413. Ang Heavenly Luo Soul Refining Art ay isa lamang ordinaryong Tearsham na cultivation method. Kaya nitong suportahan ang iyong cultivation hanggang sa Alchemy Emperor Realm, hindi naman gaanong malaking bagay. Pero sa kasalukuyan mong realm, sobra na ito. Para kay Mateo, ang mga pamamaraan ng Tearsham na cultivation ay talagang hindi malaking bagay. Sa utak ni Mateo, mayroong mahigit 100 Tearsham na cultivation methods. Ang Heavenly Luo Soul Refining Art ay hindi gaanong kapansin-pansin. Gayun din, isang Tearsham na paraan ng paglilinang, ang Heavenly Luo Soul Refining Art ay mas mahina kaysa sa 1,000 Augmenting Soul Incantation. Kailangang malaman ng isa na ang 1,000 Augmenting Soul Incantation ay ang paraan ng cultivation na sumusuporta kina Richard at Matthew patungo sa tugatog ng Alchemy Emperor Realm. Ito ay talagang isang top grade sa mga top grades. Sa kanyang nakaraang buhay at sa buhay na ito, itinuro lamang ni Mateo ang pamamaraang ito ng paglilinang sa kanyang ama na si Henry. Kahit si Darwin na kalahating disipulo na ito, hindi rin ito madaling naituro ni Mateo. Salamat sa dakilang biyaya ng senior. Nabalot ng emosyon si Star Abyss at nagpasalamat. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, kahit na malaki ang naitulong mo sa akin, kahit na ikaw si Darwin, ang disipulo ng batang iyon, hindi rin naman malaking bagay ang pagbibigay sa iyo ng soul formula. Ang totoo lang, ang buhay na ito. Hindi ko rin alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong makabawi. Tungkol sa ganitong uri ng paksa, hindi makasingit si Star Abyss ng kahit isang salita. Nanatili lamang siyang tahimik sa tabi. Ibinigay ni Mateo ang Heavenly Luo Soul Refining Technique sa Star Abyss. Hindi na niya pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Mateo. Paano kaya malalaman ng isang batang lalaki sa Crystal Formation Realm ang Tearsham na cultivation method? Ito ay isang Tearsham na paraan ng paglilinang. Para sa mga martial artist ng lower realm, ang mga Tearsham na cultivation method ang pinakamahalagang pag-iral. Deity Realm. Ano ang kinalaman nito sa mga martial artist ng lower realm? Pagkalipas ng 2 araw, sa pinakamalaking plaza sa kabisera, ang Wind Emperor Plaza. Marahil ang pamilya Brown ay hindi isang kilalang angkan, ngunit bilang isa sa 2 tunay na magaganda sa kabisera, ang Sofia ay halos kilalang pangalan na. Ang paghahanap ng asawa niya ng kompetisyon sa pakikipaglaban ay natural na pinagtutuunan din ng pansin ng lahat. Sa sandaling ito, ang Wind Emperor Plaza ay punong-puno ng mga tao. Halos hindi tinatabla ng tubig ang sitwasyon. Hindi inaasahan ng pamilya Brown ang ganitong palabas. Ilang buwan na ring nagaganap ang kompetisyon sa pakikipaglaban para sa asawa. Umabot na sa 10,000 ang bilang ng mga martial artist na nakatugon sa kinakailangan. Sa mga taong ito, ang karamihan ay para lamang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Dahil alam ng lahat sa mundo na ang laban na ito sa paghahanap ng asawa ay isinagawa para sa 2 pamilyang Holmes at Lane. At sina Warren ng pamilyang Holmes at Zane ng pamilyang Lane ay halos pinakamahusay sa nakababatang henerasyon ng Fierce Gale World. Sa mga pagkakataong wala ang 2 pang magagaling na eksperto sa kabisera, halos nasa kanilang mga kamay na ang tagumpay. Para sa 2 pamilyang Holmes at Lane, ang pamilyang Brown ay hindi talaga gaanong mahalaga. Ngunit para sa libu-libong martial artist sa mundo, ang pamilyang Brown ay isang napakalakas na nilalang. Para sa mga martial artist ng junior generation, ang maibalik ang ganda at makapasok sa Brown family ay talagang napakalaki ng toksong ito. Kaya naman, kahit alam ng lahat na walang pagkakataong magtagumpay sa pagkakataong ito, ang mga batang nagparehistro ay patuloy pa ring dumami. Sa gitna ng Wind Emperor Plaza, isang mataas na entablado ang itinayo. Ang mataas na entablado ay puno na ng mga kilalang panauhin. Kabilang sa mga ito ang iba't ibang matataas na opisyal ng malaking pamilya, pati na rin ang mga kilalang miyembro ng nakababatang henerasyon. Kapwa sina Warren at Zane ay naroon ng nakakagulat. Hindi rin tiyak kung sinadya o hindi sinasadya na magkasamang nakaupo ang 2 pinunong ito ng nakababatang henerasyon. Hindi pa nagsisimula ang laban sa Arnan, at ang amoy ng pulverized sa pagitan ng 2 ay naging mabigat na. Zane, hinihimok kita na humanap ng dahilan para umatras ngayon.
Pagkatapos ng araw na ito, wala nang ibang eksperto ang kabisera na kapantay ng mga numero unong eksperto. Ang mga salita ni Warren ay puno ng amoy ng pulbere. Pero nang marinig iyon ni Zane, bahagya lang siyang ngumiti at sinabing, haha, sa tingin ko rin. Dalawang eksperto, hindi ba sa tingin mo ay napakarami na? Nagdilim ang mukha ni Warren, at sinabi niya, mukhang ayaw mong sumuko hanggat hindi nawawala ang lahat ng pag-asa. Sige. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang pagkatalo at malalaman mo kung ano ang tinatawag na langit na lampas sa langit, at mga tao na lampas sa mga tao. Naupo si Chendong hindi kalayuan sa dalawa. May malalim siyang alam tungkol sa alitan ng 2 taong ito. Agad siyang ngumiti at sinabing, hindi kailangang maging ganito ang 2 kagalang-galang na pamangkin. Kayong dalawa ang pinakamatataas na tao sa kabisera at tiyak na malalampasan ninyo kaming mga matatanda sa hinaharap. Ngayon ay isang labanan lamang para makahanap ng mapapangasawa, hindi isang desperadong laban ng isang pamilya. Hindi ninyo dapat sirain ang inyong mga relasyon dahil dito. Ang mga salitang ito ay parang namamagitan sa pagitan ng mga away, ngunit kung iisipin ng mabuti, palagi itong medyo mali. Mababaw pa rin ang talino ng 2 tao. Nang makitang nagsalita si Chendong, nanguna si Warren na ipahayag ang kanyang saloobin, na sinasabing, Bienan, maupo muna kayo sandali. Pagkatapos ni Warren na maalis ang mabahong isdang maalat na ito, pupunta ako at pakakasalan si Sofia bukas. Ngumisi si Zane at sinabing, sa mga katulad mo. Daanan mo muna ang hadlang ko bago ka magsalita. Sunod-sunod na nagsalita ang 2 tao. Hindi lamang hindi na panatag ng mga salita ni Chendong ang dalawa, kundi lalo pa nitong pinalala ang sitwasyon. Sa oras na ito, narinig ko na lang ang malinaw na sigaw ni Zion, dumating na ang pinuno ng pamilya Salter, si Xavier Salter. Dumating na ang kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe. Nang marinig niya ang boses nito, agad na tumahimik ang plaza. Dahan daw ang pumasok sa mataas na entablado ang pinuno ng pamilya Salter na si Xavier. Dali-daling tumayo si Chendong upang salubungin ito. Sa likod ng Xavier, malapit na sumunod sina Leroy at Sandra. Personal na nagpakita sina kapatid na Salter at ang kamahalan, ang ika-7 prinsipe. Talagang ikinagagalak ng inyong presensya ang pamilya Brown. Nagmamadaling sabi ni Chendong. Malamig na sabi ni Xavier, haha, masyadong magalang ang pinuno ng pamilya Brown. Isang mabuting anak na babae ang isinilang ni pinuno ng pamilya Brown. Pero ngayon, magiging isda siyang tatalon sa tarangkahan ng dragon. Tiningnan ni Chendong ang ika-7 prinsipe sa likod ni Sandra at nakangiting sinabi, hindi naman. Kung pag-uusapan ang mga isdang lumulukso sa tarangkahan ng dragon, dapat si kapatid na Salter iyon. Maayos ba ang kalagayan ng kamahalan, ika-7 prinsipe? Binati muli ni Chendong si Renan. Malamig ang ekspresyon ni Renan ngunit halatang sensitibo sa mga sinabi ni Chendong. Nakangiti niyang sinabi, ang mga salitang ito mula sa pinuno ng pamilya Brown ay nag-iwan kay Renan ng kahihiyan. Nahihiya si Chendong habang sinasabi, haha, ang kamahalan, ang ika-7 prinsipe, ay isang lalaking pinagkalooban ng malaking responsibilidad. Sa mga nakaraang bagay, ang tanging magagawa ko lang ay ang himukin ang kamahalan na umakyat sa mga bagong antas at hindi na banggitin pa ang mga ito. Bahagyang tumango si Renan at sinabing, haha, nagpapasalamat ako sa magagandang salita ng pinuno ng pamilya Brown. Haha, lahat kayo, maupo na kayo. Natatawang sabi ni Chendong. Ang ilang mga salitang ito ay parang simple lang, ngunit ilang beses silang nag-cross ng espada ng palihim. Hindi talaga kayang iwan ng pamilya Brown ang relasyon nila ni Mateo. Dahil naging malaking katatawanan ang ika-7 prinsipe, natural lang na medyo nahiya si Chendong. May nakatagong talim din ang mga salita ni Renan. Ngunit natabunan din ito ng ilang pangungusap ng pambabola ni Chendong. Itinuturing din itong nakapasa sa round. Tungkol kay Renan, walang nangahas na baliwalain siya. Buong pusong ibinuhos ni Renan kay Sandra. Likas na alam ni Chendong ang nangyari. Ang mga salitang iyon kanina ay itinuturing ding nakapagpagaan ng sitwasyon. Sa sandaling ito, biglang naglakas loob si Zion at sumigaw, sa ilalim ng Sovereign Star Abyss, dumating si Horen kasama ang kanyang 7 kapwa-apprentice. Hindi maitago ang pananibik sa mga salita ni Zion kahit anong mangyari. At nang lumabas ang kanyang salita, ang libu-libong taong naruroon ay nagulat sa gulat. Sabay-sabay na dumalo ang 8 dakilang disipulo ng Sovereign Star Abyss. Anong klaseng mukha ito? 414.
Padre ng pamilya Brown, nais ng Shin na ito na magkaroon kayo ng magandang kapalaran sa pagpili ng isang kahangahangang magang ngayon. Sabi ni Horen habang nakahawak ang mga kamay. Bagamat hindi lumabas ng mag-isa si Horen at isa lamang disipulo sa ilalim ng Star Abyss, walang sino man ang nang-ahas na baliwalain ang kanyang lakas bilang Alchemy King. Kung isasantabi ang Star Abyss, ang lakas ni Horen sa mga Alchemy King sa buong kabisera ay maaari ring makapasok sa top 5. Kahit ang mga veteranong Alchemy Kings tulad ni Morris ay hindi nang ahas na sabihin na magagarantiya nila ang panalo laban kay Horen sa Alchemy. Kaya naman, ang posisyon ni Horen sa eksena ng Alchemy ng kabisera ay talagang napakalayo. Ang pagdating niya ng mag-isa ay nagbigay na ng sapat na mukha sa pamilya Brown. Ngayong sama-sama niyang pinangunahan ang kanyang 7 na kababatang kasama rito, makikita kung gaano kahanga-hanga ang eksenang ito. Napakalaki ng mukha ng pamilya Brown. Karaniwang hindi lumalabas si Haring Shin ng Alchemy sa mga pampublikong aktibidad. Ngayon, gumawa talaga siya ng exception at nakarating dito. Talagang biglaan lang. Hehe, narinig niyo ba? Hindi mababaw ang relasyon ni Sofia sa nakababatang kapatid ni Haring Shin ng Alchemy na si Theo. Sa pagkakataong ito, malamang na sumama si Haring Shin ng Alchemy para samahan ang nakababatang kapatid niya. May ganoong bagay. Pero sa lakas ni Theo, malamang hindi siya makakaakyat sa entablado, di ba? Ang pinaglalabanan ngayon ay hindi alchemy kundi totoong mga espada at totoong sibat. Tungkol ito sa lakas ng pakikipaglaban. Siya, isang martial artist sa Crystal Formation Realm, ay talagang walang pagkakataon, di ba? Haha, walang paraan para malaman yan. Gayunpaman, ang 8 dakilang disipulo ng Sovereign Star Abyss ay dumating ng magkakasama. Kahit anong tingnan, medyo kakaiba pa rin. Iyon. Ano iyon? Hindi ba Theo 2nd level Crystal Formation Realm iyon? Gaano nakatagal iyon? Bakit siya ay nasa 7th level Crystal Formation Realm na? Ano ba ang nangyari? Ito. Maraming tao ang nakatuklas sa pagbabago ni Mateo at hindi makapaniwalang nagulat. Kung halimbawa, ang pagtitipon ng Grand Peel ay hindi nakapagdulot ng malaking kaguluhan isang buwan na ang nakalilipas, ang usapin ng ika-7 prinsipe, si Renan, na may dalang tungkod upang humingi ng parusa ay nagpabatid na sa lahat ng nasa kabisera na makilala si Mateo. Natural na pinag-uusapan ng mga taong mapanghimasok ang tungkol sa kaharian ni Mateo noong unang panahon. Pero, sa loob ng isang buwan na hindi siya nakikita, si Mateo ay tuluyang nakalusot sa 5 magkakasunod na kaharian. Napakahirap talagang isipin. Tumawa ng malakas si Chendong at sinabing, kung gayon, kailangan kong pasalamatan si Haring Shin ng Alchemy para sa iyong mga biyaya. Haha. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at muling humagalpak ng tawa. Haring Alchemy Shin at mga kapwa Panginoon, maupo kayo. Mula sa bibig ni Chendong, lahat ng mga nakababata ni Horen ay naging mga guro. Natural na kasama rin dito si Mateo. Pagkatapos niyang umupo, nakaramdam si Mateo ng maraming sulyap na nakatingin sa kanya. Isa sa mga tingin ay puno ng sama ng loob. Sino kaya iyon maliban kay Renan? Tapos na ang usapin ng parusa. Umalis na ang pangunahing hukbo. Hindi na kailangang pigilan ni Renan ang kanyang galit. Alam ng buong lungsod na galit siya kay Mateo. Hindi na kailangang itago ang ganitong bagay, at hindi rin naman ito maaaring itago. Siyempre, hanggat nasa loob ito ng kabisera, talagang wala siyang gagawin kahit ano kay Mateo. Hindi naman sa kinatatakutan niya ang pangako ng araw na iyon, ang kinatatakutan niya ay ang Star Abyss sa likod ni Mateo. Napakalaki ng impluwensya ng matandang iyon. Pero malinaw na napansin na ni Renan na sunod-sunod na nakapasok si Mateo sa 5 kaharian. Bukod sa puot sa magkabilang mata, mayroon pang matinding pangamba. May isa pang taong sinusuri si Mateo nang may matinding kuryosidad. Nang makitang tumingin si Mateo, binigyan niya si Mateo ng isang bahagyang ngiti. Gayon din ang isinagot ni Mateo ng isang ngiti. Ang taong iyon ay ang Leroy na kapantay ng kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe. Ang posisyon ng emperador ng hangin ay ipinapasa lamang sa pinakamalakas na tao. Kaya, ang dakilang kalaban ng ika-7 prinsipe ay siya. Sabi ni Horen sa tabi. Gulat na tanong ni Mateo, hindi ba't ang ika-7 prinsipe ang unang tao sa linya ng paghalili?
Ngumiti si Horen at sinabing, kung makakalusot si Leroy sa Boundless Realm, kahit ipasa pa ng Wind Emperor ang kanyang posisyon sa ikapitong prinsipe, wala rin namang magiging epekto iyon, hindi ba? Pinag-isipan ito ni Mateo at tumango, ganito nga ang loika. Pero, kayang supulan ng emperador ng hangin ang pamilyang Salter at hindi sila hayaang mag-alsa. Umiling si Horen at sinabing, ang dahilan kung bakit matatag ang posisyon ng Wind Emperor ay hindi lamang dahil siya ang nag-iisang powerhouse ng Boundless Realm, kundi dahil kaya niyang mapanatili ang katatagan ng kabisera. Ang mga dekalidad na pamilya ay halos mayroong mga powerhouse sa antas ng soberanya. Kapag sadyang pinigilan ng Wind Emperor ang isang pamilya, hindi na makakaranas ng kapayapaan ang kabisera. Sa huli, ang Wind Emperor ay kailangang umakyat sa Divine Realm. Kung magagalit siya sa publiko, ang kanyang angkan ay papalitan o tuluyang lilipulin. Napagtanto ni Mateo, ganoon nga. Mukhang kahit ang mga di matatalo na nilalang ay maraming bagay na dapat isaalang-alang. Haha, natural lang yan. Sa mundong ito, saan ba may mga taong walang talo? Kahit ang mas makapangyarihang tao ay may mga kahinaan. Nasa kanila lang kung matutuklasan at magagamit sila ng iba. Tama, ang pamilyang Salter na ito ay ang angkan ng pamilya ng dating Wind Emperor, nakangiting sabi ni Horen. Hindi nakakapagtaka na napakalakas ng pamilya Salter. Hay nako! Gayon din, isa sa mga may dalawang natatanging kagandahan sa kabisera, mas maswerte si Sandra, hindi tulad ni Sofia na walang kontrol sa sarili, manghang sabi ni Mateo. Napag-usapan na, kailangan pa ring magpasalamat ni Mateo sa isa pang kagandahang ito para makapasok sa kabisera. Masyado lang sigurong malapit ang Sandra na ito kay Renan kaya natural lang na inilayo niya si Mateo. Magkaparehong tao, magkaiba ang kapalaran. Gaano man kahirap ang isang tao, hindi rin nila kayang pumili ng kanilang mga magulang. Pinakamalaking kamalasan ni Sofia ay ang pagiging anak sa pamilya Brown. Pero, ang pinakamalaking swerte niya ay ang makilala ka. Haha! Natatawang sabi ni Horen. Hindi sinasadyang umikot ang mga mata ni Mateo. Ang panganay na nakatatandang kapatid na ito ay nag-aalangan na naman. Ang laki ng tiwala sa akin ng panganay kong senior brother. Tanong ni Mateo na may pagtataka. Kung dati lang iyon, wala talaga akong masyadong tiwala sa iyo. Pero dahil ganoon kalaki ang tiwala sa iyo ng Panginoon, natural lang na maniniwala rin ako sa kanyang paghatol. Buong kumpiyansang sabi ni Horen. Paano? Binigyan ni Horen ng isang bahagyang ngiti si Mateo at ipinaliwanag ito. Lumalabas na pagkatapos umalis ni Mateo sa bahay ng Star Abyss ng araw na iyon, hinanap ni Horen ang Star Abyss para ipahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa mabilis na pagsulong ni Mateo. Pero walang pakialam na sinabi ni Star Abyss, pambihira ang talento ng nakababata mong kapatid. Para lang itong pagtawid sa 5 realm. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Kapag nakahanap na ng martial competition ang asawa mo, samahan mo siya at maglakad-lakad. Huwag mong hayaang saktan siya ng mga tao at ibalik mo na lang siya ng ligtas at maayos. Malinaw na puno ng tiwala ang Star Abyss kay Mateo. Ang pagpapasama niya rito kay Mateo ay para lamang maiwasan ang mga aksidente. Haha, kailangan mo lang talagang pakawalan ang sarili mo, little junior brother. Kapag nandito ako, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa iyo. Puno rin ng tiwala sa sarili si Horen. Haha, sa mga salitang ito mula sa panganay na senior brother, makakapagpahinga na ako ng panatag. Natatawang sabi ni Mateo. Sa oras na ito, lumapit si Chendong sa gitna ng plataporma, at nag-ipon ng enerhiya para sumigaw. Ngayon, ang araw ng paghahanap ng kakumpetensya ng asawa ng aking munting anak na babae. Hindi inakala nitong si Brown na ganito karaming tao ang pupunta rito para mag-rally. Nagpapasalamat itong si Brown sa lahat ng nandito ngayon. Padre Brown, tama na yan. Hayaan mong lumabas si Miss Sofia at palawakin natin ang ating mga pananaw. Padre ng pamilya Brown, ako ang tapat na tagahanga ni Miss Sofia. Walang humpay ang aking pagsamba sa kanya. Oo nga. Nakakahanap ng kakumpetensya ang asawang ito, kailangan mong ipakita sa amin kung ano ang hitsura ng nobya, di ba? Sandali, may narinig na ingay sa ibaba ng plataporma na nagdulot ng matinding ingay.
Maliwanag, nais ng lahat na masaksihan ang eleganteng kilos ng isa sa mga may dalawang kapangyarihan sa kabisera. Ngumiti si Chendong at sinabing, lahat kayo, huwag kayong mag-abala. Aalis na agad ang aking kaibigan. 415. Habang nagsasalita siya, isang katulong na may dalang masigla at kaaya-ayang figure ang lumabas mula sa backstage. Si Sofia ay nakasuot ng pulang phoenix coronet at ceremonial na damit na para bang isang dalagang nasa langit na bumababa sa mundo. Ngunit nakalulungkot, isang pulang belo para sa ikakasal ang nakasuot sa kanyang ulo, at walang paraan upang masaksihan ang kanyang tunay na anyo. Pero ramdam ni Mateo na sa likod ng pulang belo ng kasal ay mayroong isang magandang mukha hanggang sa hindi na magawa ng mga tao na ilipat ang kanilang mga sarili sa ibang bansa. Kung sino man ang makakapagtanggal nitong pulang belo ngayon ay tiyak na siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Ano ba yan? Gusto naming makita ang totoong tao. Oo. Kung hindi natin makikita ang mukha ni Miss Sofia, paano natin malalaman kung siya nga ang tunay na tao? Ano ang gagawin natin kung makakuha kayo ng peking tao para lokohin tayo? Bilasan mong tanggalin ang belo sa ulo. Bilasan mong tanggalin ang belo sa ulo. Nang makitang tinakpan ni Sofia ang mukha niya at lumabas, agad na nagalit ang lahat at sumabog ang galit. Sabi ni Chendong sa seryosong boses, Harumph. Kahit hindi isang primera klaseng pamilya ang pamilya Brown, isa kaming respetadong angkan sa kabisera. Napakaraming tao rito ngayon. Paano nagawang magbiro nitong Brown na ito? Ginoo, sino mang ayaw sumali sa kompetisyong ito sa paghahanap ng asawa ay maaaring umalis na ngayon din. Nang makitang lumipad si Chendong mula sa kanyang hawakan, nanatiling tahimik ang mga martial artist na naruroon. Ang pag-insulto sa kanilang magiging biyenan ay hindi isang matalinong hakbang. Ngumisi si Warren nang makita ang sitwasyon at sinabing, ang mga basurang ito ba ay karapat-dapat ding masaksihan ang walang kapantay na hitsura ni Miss Sofia. Tunay ngang mga pulaka na nagnanasa sa laman ng sisni. Hey, hindi ba't isa ka sa mga pulaka? Ano ang mga kwalifikasyon mo para kutsain sila? Tanong ni Zane sabay tawa ng malamig. Zane, ginagalit mo ba ako rito? Humph! Ang galing magsalita. Matutunan mo rin yan maya-maya. Ganoon din ang sinabi ni Warren kasabay ng isang malamig na tawa. Haha, ngayon, siguradong ikakasal na ako kay Miss Sofia. Kung sino man ang maglalakas loob na pigilan ako, tatapakan ko ang bangkay niya. Walang emosyong sabi ni Zane habang nakangiti, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon sa paghahanap ng mapapangasawa, ngunit unti-unting sumisidhi ang amoy ng mulberry. Sofia, pumunta ka at umupo ng maayos sa isang tabi, sabi ni Chendong kay Sofia. Bahagyang tumango si Sofia at umupo sa isang tabi. Nakaagaw pansin ang kanyang kinatatayuan. Kitang-kita ito ng buong plaza. At sa kabutihang palad, ang lugar na inuupuan ni Mateo ang pinakamalapit sa kanya sa mga bisita. Hindi rin alam kung nagkataon lang ba o sinadya ni Chendong ang lahat. Pinanood ni Chendong si Sofia na umupo, ngunit sinulyapan niya ng makahulugan si Mateo na parang napagdesisyonan na niya sa loob-loob niya na si Mateo ay manugang niya nang hindi man lang ito opisyal na ipinapahayag. Hindi sinasadyang nakaramdam ng lamig si Mateo dahil sa mga mata ni Chendong. Pero paanong hindi alam ni Mateo ang plano ni Chendong? Ang totoo niyan, malamang na madidismaya siya sa magiging resulta ngayon. Ang asawang makakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban ngayon ay walang anumang espesyal na patakaran. Kailangan lang manalo sa plataporma sa huli, at sapat na iyon. Ngunit kapag nakaakyat ka na sa plataporma, ikaw ang mananagot sa iyong buhay at kamatayan. Sa puntong ito, lahat kayo ay pumirma na sa kasunduan ng buhay at kamatayan noong nagparehistro ka. Hindi pipilitin ng pamilya Brown ang sinuman sa plataporma. Maaari pa rin kayong umatras ngayon. Nagbibigay ng payo ang Brown na ito, mga batang martial artist na ang lakas ay hindi pa umaabot sa C-Transformation Realm, mas mabuting huwag silang umakyat sa entablado. Hindi madali ang cultivation. Bakit dapat malala ang isang lalaki tungkol sa kawalan ng asawa? Huwag kang magkamali ngayon. Sabi ni Chendong. Masasabing ang talumpating ito mula kay Chendong ay lubos pa ring kapaki-pakinabang.
Para itong isang batya ng malamig na tubig na nagwisik sa ilang tao para magising. Ang buhay o kamatayan sa entablado ay responsibilidad ng isang tao. Kung may mamatay, mamamatay din siya. Walang maaawa sa iyo. At ang kompetisyon sa paghahanap ng asawa ay may dalawang huling malefic star na naghihintay doon. Ang pag-agaw ng mga asawa mula sa dalawang malisyosong bituin na iyon, ang huling resulta ay hindi na kailangan pang pag-isipan pa. Tiyak na isang malaking dagok ang ibibigay ng 2 taong iyon. Kaya naman, kailangang pag-isipang mabuti kung aakyat ba sa entablado o hindi. Pero, napakataas talaga ng reputasyon ni Sofia sa kabisera. Bago ito, palihim nang lumalabas ang iba't ibang edisyon ng larawan ni Sofia. Bagamat magkakaiba ang mga guhit na iyon, mayroon silang isang natatanging katangian, siya ay talagang kahanga-hanga. Bukod pa sa posisyon ng pamilya Brown sa kabisera, ang karamihan sa mga martial artists na ito ay umiinom pa rin ng stimulants. Lalo na iyong mga martial artists na wala pang 30 taong gulang at nakaabot na sa transformation realm cultivation. Paano sila handang sumuko nang hindi sinusubukan? Ngayon, magsisimula na ang opisyal ng kompetisyon sa pakikipaglaban para sa asawa. Sigaw ni Chendong sa malinaw na boses. Sa oras na ito, biglang nakarinig si Sofia ng boses mula kay Mateo. Mabuting disipulo, ikaw ang unang disipulo na tinanggap ng guro. Ngayon, lalabanan ng guro ang lahat ng bayani sa ilalim ng langit para sa iyo. Ituring mo ito bilang regalo sa unang pagkikita mo, disipulo. Pagkatapos magsalita, umalis si Mateo, lumipad sa ere, at lumapag sa plataporma. Dahil natatakpan ang mukha, walang nakakita sa ekspresyon ni Sofia. Ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya. Anong nangyayari? Sino yan? Hindi mo man lang siya nakikilala. Nakalimutan mo ba na ang kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe, ay lumuhad sa harap niya noong 1 buwan para aminin ang kanyang kasalanan? Ano? Siya si Theo. Anong ginagawa niya rito? Baboy ka ba? Sa paglabas niya ng ganito, syempre sumasali siya sa kompetisyon ng pakikipaglaban para sa asawa. Kalokohan. Syempre alam kong kasali siya sa kompetisyon sa paghahanap ng asawa. Pero, nasa ika-7 antas pa lang siya ng Crystal Formation Realm. Hindi ba't kamatayan ito para sa panliligaw? Hey, narinig ko na ang alchemy skills ni Theo ay umabot na sa kaharian ng pagiging perpekto, na lubos na sumire kay Weng sa Grand Peel Assembly ng 2 Brown at Talon family. Pero sino ang mag-aakala na mayroon pa pala siyang ganoong tiwala sa kanyang martial path? Ang biglaang paglitaw ni Mateo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Hindi pa rin umaatres si Chendong. Nang makita niya ang galaw na ito ni Mateo, hindi napigilan ang kanyang kutis na mamula. Walang anumang patakaran ng asawang ito na nakakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban ngayon. Kailangan lang talunin ng isa ang kanyang kalaban, at sapat na iyon. At ang mga kabataang narito ngayon na nakatugon sa mga kondisyon. Mayroon ding 8,000, kung hindi man 10,000 kabataan. Bukod pa rito, ang mga nangahas na magparehistro, sino sa kanila ang hindi eksperto? Ang unang martial artist na umakyat sa entablado ay nasa pinakamalaking kawalan. Ang kailangan niyang harapin ay ang walang tigil na labanan laban sa lahat ng martial artist na naruroon. Isang tao laban sa 10,000 tao. Nagbibiro ka siguro. Hiniling ni Chendong na sana'y makapagpakawala siya ng sunod-sunod na pang-aabuso, kung ayaw mong pakasalan ang anak ko, hindi mo rin kailangang gumamit ng ganoong paraan para tumanggi. Ano ba to? Ano ba to? Kalimutan na natin na nasa 7th level Crystal Formation Realm lang si Mateo, kahit sina Leroy at Renan na itinuturing na numero 1 sa mga nakababatang henerasyon ng kabisera ay malamang hindi nang ahas na maging una sa entablado sa ganitong sitwasyon, tama ba? Napakaraming martial artist, sa pagpapaliban-liban, ay mapapagod sila hanggang sa mamatay. Malinaw na ayaw pakasalan ng una sa entablado si Sofia. Siguradong galit na galit ang anak ko ngayon, di ba? Tumingin si Chendong kay Sofia. Tunay ngang nakita niya na ang katawan ng kanyang anak ay bahagyang nanginginig, at ang puot ay nag-aalab sa kanyang puso. Ang pagpapakasal ni Sofia kay Theo ang walang dad ang pinakamagandang desisyon. Pero ang lalaking ito ang talagang nagpatigil kay Sofia. Hahaha.
Lumalabas na tanga pala ang batang ito. Ang maging unang sumugod sa entablado. Sino ba siya sa akala niya? Ang kamahalan, ang emperador ng hangin. Maaari kayang gusto niyang pauksain ang 10,000 martial artist ng mag-isa. Nang makita ang eksenang ito, hindi na napigilan ni Renan ang sarili at nagsimulang mangutya ng malakas. Kamahalan, dahil ang baliw na ito ay naghahanap din ng kamatayan, huwag tayong maging magalang. Haha. Hintayin mo na lang na tuluyan siyang mapagod, ako na ang bahala sa iyo para alagaan siya ng maayos. Natatawang sabi ni Warren. Ang mga salita ni Warren ay umani ng matinding paghamak. Ang pambobolang ito ay kulang din sa pamantayan. Ngunit hindi na tumawa si Renan matapos niya itong marinig. Sa halip ay kumurap ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. 416. Hindi pinansin sina Renan at ang iba pa, maging si Horen at ang iba pang mga nakatatanda ay hindi rin alam ang gagawin matapos mahuli ng biglaang pagtambang ni Mateo. Hindi naman siguro, di ba? Ano ba ang gustong gawin ni Little Junior Brother dito? Hindi ba't masyadong mapanganib ang unang nasa entablado? Nakasimangot na sabi ni Gareth. Tama. Hindi ba't kalokohan ito? Maaari kayang gusto niyang hamanin ang 10,000 martial artist gamit ang sarili niyang lakas. Parang nabaliw din si Ziggy habang nagsasalita. Ngunit bumantong hininga si Horen at sinabing, ang Little Junior Brother ay may tendensyang lumampas sa lahat ng inaasahan kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Ang kanyang pag-uugali ay hindi natin mahulaan. Ang paggawa niya nito ay dapat may malalim na kahulugan. Dapat lang tayong manood. Sandaling nagdugtong ang mga tunog ng pangungutya. Lahat ay nagsasabing labis na minamaliit ni Mateo ang sarili niyang lakas. Tunay nga, hindi nagtagal, isang martial artist ng 9th level Crystal Formation Realm ang tumalon sa plataporma, ikinuyom ang kanyang mga kamao habang sinasabing, ako si Jeric. Dumating ako para hamanin si Young Master Lawson. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, pakiusap. Magalang ang kabilang panig. Natural lang na hindi mapangiwi si Mateo. Pero hindi siya magiging magalang kapag gumagawa ng kilos. Alam ni Jeric na dahil nang ahas si Theo na ito na maging una sa entablado, tiyak na mayroon siyang kaunting kasanayan. Ngunit sa pag-asa sa kanya bilang dalawang maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo, hindi rin siya masyadong nag-aalala. Biglang nagkaroon ng mahabang espada ang kamay niya na gawa sa spirit artifact. Pagkatapos ay sumigaw siya, Shadowless Sword Art. Biglang sumugod si Jeric, sinaksak si Mateo ng napakabilis. Ang Shadowless Sword Art na ito ay nabuhay ayon sa reputasyon nito. Iyon lang pala. Si Mateo ang nakasalubong niya. Arg! Plano pa lang ng mga manunood na manood ng isang matinding labanan nang biglang may umalangaw-ngaw na isang malungkot na sigaw. Biglang bumagsak si Jeric sa lupa. Masyadong mabilis ang bilis ni Jeric. Noong una, hindi na nahabol ng ilang martial artist na medyo mahina ang lakas ang forma ni Jeric. Sa sandaling ito, parang nakita nila si Jeric na bumagsak ng biglaan. Kakaiba talaga ito. Ito. Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Malinaw na nakatayo roon si Theo nang hindi gumagalaw. Maaari kayang nagbibiro itong si Jeric at natambarin. Nakakatawa. Ikaw ang nakakatawa, di ba? Ipinapakita ang pinakamababang limitasyon ng kanyang katalinuhan sa harap ng napakaraming tao. Maliban na lang kung nasira ang utak nitong si Jeric. Pero, malinaw na hindi gumalaw si Theo. Maaari kayang masyadong mabilis ang mga galaw niya at hindi natin nakita ng malinaw. Hindi talaga siya gumalaw. Bigla na lang nagsalita ang isang binata na nakasuot ng abuhing damit. Hindi rin ito pinansin ng 2 taong iyon at nagtatakang nagtanong, anong nangyayari? Isa itong banal na atake sa kaluluwa. Napakalakas ng soul art na ito ni Theo. Seryosong sabi ng binata. Biglang umalangaw-ngaw ang mga nakakamanghang buntong hininga sa paligid. Isa talaga itong napakabihirang divine soul attack. Ang ganitong uri ng paraan para sa mga martial artist ng Fierce Gale World ay talagang napaka-abnormal. Ang panahon ng martial artists ng Fierce Gale World ay lubos na umuunlad. Lahat sila ay naghahangad ng mga dulo ng enerhiya at konsepto ng asensya. Gayunpaman, napakakaunting tao ang gagamit ng Divine Soul Mystic Arts upang magsagawa ng mga Divine Soul Attack.
Ang aspetong ito ang kakulangan ng halos lahat ng martial artist ng Fierce Gale World. Sa oras na ito, dahan-daang nagpumigla si Jerick na tumayo sa plataporma at iniabot ang kanyang mga kamay kay Mateo, sabay sabing, "Maraming salamat kay Brother Lawson sa pagpapakita ng awa." Lubos na kumbinsido si Jerick sa aking pagkatalo. Napakabilis talaga ni Jerick. Kahit gumamit pa si Mateo ng Divine Soul Attack, hindi rin madali ang pag-atake sa kanya nang tamaan siya ng tama. Pero habang gumagalaw si Jerick, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang utak, at pagkatapos ay natamba siya. Makikita kung gaano kalakas ang Divine Soul Attack ni Mateo. Bukod pa rito, lubos na naramdaman ni Jerick na ang suntok ni Mateo ngayon ay hindi lubos na ginamit ang buong lakas. Kung hindi, baka isa na siyang tanga ngayon. Kung hindi niya alam kung ano ang makabubuti para sa kanyang sarili at muling gumawa ng hakbang laban kay Mateo, malamang hindi na ito magiging kasing simple ng isang matinding sakit. Kaya naman, diretso siyang umamin. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Ang bilis mo naman." Pero ang hinahanap ni Sword daw ay hindi ang sukdulang bilis. Nagkamali ka ng liko. Nanginig ang buong katawan ni Jerick na parang may naintindihan siya. Yumuko siya kay Mateo at sinabing, "Maraming salamat sa gabay ni Brother Lawson." Hinding-hindi ito malilimutan ni Wang na ito. Bahagyang tumango si Mateo at malamig na tinanggap ito. Sa Sword daw, hindi naman kalabisan para kay Mateo na sabihin na siya ang numero 1 sa lower realms. Sa kanyang mga payo, natural na nakatanggap si Jerick ng walang katapusang benepisyo. Nakita agad ni Mateo ang mga disbentahan ng Shadowless Sword Art na ito na nilinang ni Jerick, itinuro ito. Ang pagsasanay sa espada, ang paghabol sa bilis ay tama. Ngunit hindi lamang ang bilis ang kailangan. Ang espada ang pinakamagaling sa lahat ng sandata. Nagsusumikap ito para sa maliksi at kagandahan, kapangyarihan at kariktan. Ang walang malay na paghahangad ng bilis ay magsasakripisyo sa mga pangunahing kaalaman sa paggamit ng espada. Sa huli, ang mga nagawa ng isang tao ay magiging limitado. Isang pangungusap mula kay Mateo ang nagpahintulot kay Jerick na maglakad ng hindi mabilang na maliliit na pulikulikong daan. Natural lamang na hindi naman ito isang kahihiyan dahil sa pagyuko niya rito. Sa totoo lang, lumabas lamang si Jerick para maglakbay sa mundo matapos maabot ang isang bottleneck state sa kanyang cultivation sa mga konsepto, naghahanap ng pagkakataong makalusot. Nang makasalubong ang asawa ng pamilya Brown na nakikipagkompetensya sa pakikipaglaban sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta rito para kay Sofia kundi gusto niyang makahanap ng mga pagkakataong makipagkompetensya sa mga batang eksperto. Wala siyang anumang pag-aalinlangan, kaya siya ang unang pumasok sa entablado at naging napakagalang kay Mateo. Hindi niya lang inaasahan na agad na maiintindihan ni Mateo ang problema sa kanyang sword art. Natural lamang na wala nang hihigit pa sa kanyang pasasalamat kay Mateo. Humph! Ang mga kakaibang landas ay hindi makakaakyat sa mas matataas na antas. Sabi ni Renan nang may malamig na ngiti. Ngunit si Leroy ay natawa ng pambihira habang sinasabi, "Iba ang pananaw ko kay Brother Hale." Ang pag-ataking iyon mula kay Theo kanina ay hindi isang maliit na bagay. Makikita na ang kanyang mga nakamit sa banal na kaluluwa ay napakalalim. Ang banal na kaluluwa na nalinang sa isang napakataas na kaharian ay kayang makipagkompetensya sa mga martial artist. Kailangan din niyang mag-cultivate sa isang napakataas na realm para gumana ito. Isang martial artist ng Crystal Formation Realm lang ang nakasalubong niya sa pagkakataong ito. Kapag nakilala niya ang mga martial artist ng Sea Transformation Realm, titingnan ko kung paano niya isasagawa ang kanyang Divine Soul Attacks. Naiinis na sabi ni Renan. Sa pagkakataong ito, hindi na pumatol si Leroy. Alam niyang tama ang sinabi ni Renan. Bagamat kakaiba at makapangyarihan ang mga Divine Soul Attack, kapag nabantayan ito sa isang antas, napakahirap itong magtagumpay. Bukod pa rito, para sa mga Divine Soul Attack na gustong tumalon sa ranggo sa labanan, ang kahirapan ay mas malaki pa kumpara sa mga martial artist. Bagamat ang banal na kaluluwa para sa Sea Transformation Realms ay hindi nagdulot ng mga kwalitatibong pagbabago, mas malakas pa rin ito kumpara sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Ang kalamangan ni Mateo ay maaaring maipakita lamang sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm.
Ang asawang ito na nakakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban ay kinailangang umasa sa tunay na lakas sa pakikipaglaban upang matukoy ang tagumpay. Kung ang inaasahan lang ni Theo na ito ay mga Divine Soul Attack, hindi siya magtatagal. Kuya, kung ikaw yan, kaya mo bang harangan ang Divine Soul Attack niya? Tanong ni Sandra na may kuryosidad. Ito. Kung mas maaga akong umakyat, baka malaki rin ang mawala sa akin. Pero ngayon, siya dapat ang nalulugi, sandaling nag-isip si Leroy at sumagot. Gulat na sabi ni Sandra, napakalakas pala talaga ng Divine Soul Attack niya. Nang makita ni Renan na pinupuri ni Sandra si Mateo, labis siyang nadismaya sa kanyang puso habang sinasabi, ano ang makapangyarihan doon? Isa lamang itong murang panlilinlang sa pagtambang. Napakakaunti ng ganitong uri ng mga pamamaraan, kaya lahat ay hindi handa. Kapag nakabantay na sila, halos katumbas na ito ng pagiging walang silbi. Gusto kong makita kung paano niya planong harapin ang likuran. Humajejek si Sandra habang sinasabi, noong nakaraan, kahit muntik mo nang mapatay si Theo, nasa second level Crystal Formation Realm pa lang siya noon. Makikita na napakalakas din niya sa martial strength. Ngayong 7th level Crystal Formation Realm na siya, malamang na halos kapantay na ng lakas ng pakikipaglaban niya ang si Transformation Realm martial artists niya. Hindi naman siguro ganoon kadali para sa isang ordinaryong tao na gustuhing manalo sa kanya, di ba? 417. Ang mukha ni Renan ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Ngunit wala siyang ibang magawa kundi aminin na ang sinabi ni Leroy ay ganap na tama. Kung ikukumpara sa kanya, bukod sa kulang ang kaharian ni Mateo, makapangyarihan lang talaga siya hanggang sa wala na siyang kahinaang magagamit. Hindi lubos maisip ni Renan kung magkapantay sina Mateo at ang kanyang kaharian, ano kaya ang magiging resulta ng kanilang labanan. Kung hahayaan niyang patuloy na mag-mature ng ganito si Mateo, maaaring dumating na ang araw na iyon. Sinimulang pag-isipan ni Renan ang ideya at hindi sinasadyang tumingin kay Mateo na nasa entablado. Sino pa ba? Maingat na tumingin si Mateo sa unahan habang walang pakialam na sinasabi ito. Ang hakbang ni Mateo laban kay Jeric ay nakapagpapigil na sa maraming tao. Sa pinakamababa, ang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ay hindi maglalakas loob na pumasok sa entablado ng madali. Nang hindi man lang gumalaw at agad na natalo si Jeric sa 9th level Crystal Formation Realm na ito. Hindi ba't ang pag-akyat doon ay para maghanap ng paraan para matalo? Pupunta ako. Sa oras na ito, isang matipunong lalaki ang tumakbo papunta sa plataporma. Pakiusap. Nagpakita pa rin si Mateo ng isang mapang-akit na kilos ng kamay. Hey, ang Divine Soul Attack mo ay maaaring makatulong laban sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Pero sa aking kontra pamamaraan, wala na itong silbi. Sabi ng matipunong lalaki sabay tawa ng malamig. Bahagyang ngumiti si Mateo, at sinabing, ganoon ba? Nang makita ng matipunong lalaki ang walang pakialam na tingin ni Mateo, hindi niya napigil ang magalit. Naghahanap ng kamatayan. Biglang tumakbo ang matipunong lalaki papunta kay Mateo nang may malaking hakbang. Sa kabil ng kanyang tangkad na napakataas at malakas. Napakahirap, ang galaw na ito ay napakalakas. Mas mabilis ang kanyang bilis kumpara kay Jeric. Isang napakalaking kamao ang tumama sa ulo ni Mateo. Gayunpaman. Para lamang makarinig ng isang kalabog. Ang matipunong lalaki ay bumagsak ng malakas, bumagsak pababa hanggang sa nayanig ang entablado. Hindi pa rin gumagalaw si Mateo. Ito. Isa na namang Divine Soul Attack. Ang matipunong lalaking ito ay isang martial artist ng si Transformation Realm. Isa pa. Sinabi pa niya na nag-iingat siya. Nakakatakot. Nakakatakot ang Divine Soul Attack na ito ni Theo. Kahit ang isang martial artist sa si Transformation Realm ay hindi siya mapipilit na gumawa ng hakbang. Gumalaw. Gumalaw para saan? Hindi na kailangang gumalaw pa ang Divine Soul Attack na ito, ha? Anong klaseng Divine Soul Attack ang ginamit ni Theo? Para makaakyat sa ranggo at matalo ang isang eksperto sa si Transformation Realm. Napakahirap nitong isipin. Hindi gumamit si Mateo ng kahit anong malalim na mystic art na may kinalaman sa banal na kaluluwa. Ito pa rin ang God Stunning Spike.
Ang paggamit ng mga Divine Soul Attack para makipag-ugnayan at makipaglaban ay maaaring maging sanhi ng paghihirap para sa iba, ngunit para sa kanya, ito ay kasing simple ng pag-inom ng tubig. Ang kasalukuyang Divine Soul Realm ni Mateo ay nakarating na sa Alchemy Grandmaster Perfection Realm. Katulad ng Alchemy Master, ang kanyang kasalukuyang pagiging perpekto ay ibang-iba sa kanyang nakaraang buhay. Sa totoo lang, ang kasalukuyan niyang banal na kaluluwa ay hindi pa gaanong mas mahina kaysa sa Sea Transformation Realm. Hindi kahanga-hanga ang paggamit ng Divine Soul Mystic Arts para harapin ang mga martial artist ng Sea Transformation Realm. Dahil sa mga natamo ni Mateo sa banal na kaluluwa, sa mga sitwasyon kung saan halos pareho ang kaharian ng banal na kaluluwa, kahit na nag-ingat ang kabilang panig, ano kaya? Nakatayo pa rin doon ang hukom ng pamilya Brown, tumitingin sa kaliwa at kanan, hindi sigurado kung makakatayo pa ulit ang matipunong lalaking ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, tumigil ka sa pagtingin. Hindi siya tumatayo. Hilahin mo siya palayo. Ah! Nako, nako. Mga kasama, hilahin ninyo pababa ang taong ito. Walang malay na sabi ng hukom. Nang makita ang matipunong lalaking iyon na bumagsak sa lupa, sina Renan at Leroy ay nagpakita ng gulat na mga tingin. Lalo na si Renan na hindi na alam ang sasabihin. Kakasabi lang niya na walang magagawa si Mateo sa Sea Transformation Realms. Ang resulta ay ang pagbagsak ng matipunong lalaki. Ngumiti ng mapait si Leroy nang makita ang sitwasyon at sinabing, mukhang minamaliit pa rin natin si Brother Lawson. Ang kanyang Divine Soul Attack ay mayroon ng sapat na lakas para makipaglaban ng harapan sa mga martial artist ng Sea Transformation Realm. Ang Sea Transformation Realm na tinutukoy ni Leroy ay natural na hindi ang tipo ng baguhan tulad ng matipunong lalaki. Bagamat hindi nilinang ng mga martial artist ang banal na kaluluwa, dapat ay mayroon silang mga pamamaraan upang protektahan ang banal na kaluluwa. Sinabi ng matipunong lalaking ito na nag-iingat siya, ngunit ang totoo, ang kanyang mga pag-iingat ay hindi kayang tiisin ang kahit isang suntok. Kung si Leroy iyon, ang kanyang depensa ay tiyak na hindi magiging ganoon kadaling malampasan. Sa halip, biglang naging pilyo si Sandra at nakangiting sinabi kay Renan, kamahalan, ang ikapitong prinsipe, bakit hindi mo hulaan kung ang susunod na si Transformation Realm na papasok sa entablado ay matatalo ni Theo sa isang suntok lang. Sumanghal ng malamig si Renan at sinabing, hindi ako naniniwala na kaya niyang patuloy na manalo sa isang galaw lang na ito. Habang nililinis ang mga gamit, walang pakialam na tanong ulit ni Mateo, may iba pa bang paparating? Kailangang kilalanin na ang asawang ito na nakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban ay nakapagtipon ng maraming batang henyo. Napakaraming martial artist ng Sea Transformation Realm ang naruroon. Ang matipunong lalaking iyon ay isa lamang sa pinakamahina. Ang makaakyat sa Sea Transformation Realm bago mag-30, isa na itong lubos na maipagmamalaking tagumpay. Kaya naman, ang mga martial artist na ito ay lubos na may tiwala sa kanilang sarili. Kahit na biglang bumagsak ang matipunong lalaking iyon, hindi rin sila makapaniwala na kaya silang talunin ni Mateo. Pero ang resulta ay ang sumunod na ilang Sea Transformation Realms na umakyat ay lahat pinabagsak ni Mateo sa isang galaw nang walang kahit isang exception. Mula simula hanggang katapusan, hindi gumalaw kahit isang daliri si Mateo. At ang pinakamalakas sa mga martial artist na ito ay ang third level Sea Transformation Realm na. Matapos silang gumuho, wala nang nangahas na umakyat muli sa entablado. Sa loob ng ilang sandali, nagpalitan ng tingin ang mga manunood sa ibaba ng entablado. Wala talagang naglakas loob na umakyat sa entablado. Kahit ang isang third level Sea Transformation Realm ay hindi kayang mabuhay kahit isang galaw lang sa ilalim ng mga kamay ni Mateo. Paano lumaban? Napakalaking halimaw talaga nitong si Theo. Busog na siya sa isang espesyalidad lang. Sa ganitong paraan, kung walang makapangyarihang mystic art ng Divine Soul para protektahan ang Divine Soul, sino ang maglalakas loob na lumaban sa kanya? Tama iyan. Nakakapangapi talaga tong mga to. Pakiramdam ko, sa harap ni Theo, nasayang lang ang 30 taon ng paglilinang sa katawan ng aso. Hindi na kailangan ng ibang tao ng kahit isang segundo para mapatomba ka. Kaya, ang mga alchemist ay maaaring maging makapangyarihan sa ganitong antas. Talagang lumawak ang aking kaalaman.
Gusto ko talagang makita ngayon kung mapipilit ni na Warren at Zane si Mateo na gumawa ng hakbang o hindi. Ngayon ko lang alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Mateo. Pinagtatawanan siya ng lahat noong una. Ngayon, mukhang tayo ang mga tanga. Sa lakas na tulad niya, paano kung siya ang mauna sa entablado? Sa ibaba ng entablado ay laganap ang mga komento. Malinaw na maraming tao ang agad na sumuko sa pag-akyat sa entablado. Kahit papaano para sa mga martial artist ng early stage si Transformation Realm, wala nang nangahas na umakyat pa. Alam lang ni Chendong na kulang pa rin ang pagkakaintindi niya kay Mateo nang makita niya ang eksenang ito. Ang binatang ito ay tunay na hindi maarap, na walang humpay na ikinagulat ng mga tao. 7 magkakasunod na tao na ang natalo ni Young Master Lawson. May iba pa bang aakyat sa entablado para hamanin ang mga kalaban? Kung wala pa, i-aanunsyo ko na ang resulta. Sigaw ng hurado sa malinaw na boses. Nagtinginan ng mga manunood sa ibaba ng entablado. Walang nangahas na umakyat sa entablado. Dahil ganoon nga, ipinapahayag ko. Hindi na makaupo pa si Warren. Kahit kakaiba ang Theo na ito, hindi siya maaaring umatras ng hindi lumalaban. Bukod pa rito, naiiba siya sa mga baguhang iyon. Tiwala siyang kaya niyang harangan ang Divine Soul Attack ni Mateo. Tatayo na sana si Warren nang makarinig siya ng isang malakas na sigaw. Sandali lang. Isang kulay abong figure ang lumutang paakyat sa entablado, pinuputol ang mga salita ng hurado. Ito si Fred. Gusto kong maranasan ang banal na atake sa kaluluwa ni Young Master Lawson. Sabi ng binata na nakaabong damit habang pinagsalikop ang mga kamay kay Mateo. Itong si Fred ang unang nakapansin na umaatake si Mateo gamit ang Divine Soul Attacks. 418. Sino ba itong binata? Mukhang hindi rin naman katandaan ang edad niya. Ang tapang-tapangan niya. Tama. Isa pa rin siyang first level si Transformation Realm. Ang maglakas loob na umakyat at hamanin si Theo, hindi ba't pagmamalabas sa sarili niyang lakas? Sa tingin ko hindi. Nagniningning ang mga mata ng binata, at puno siya ng intensyong lumaban. Hindi siya mukhang hanggal. Marahil ay mayroon talaga siyang maaasahan. Ang pagpasok ni Fred sa entablado ay nakakuha ng malaking atensyon. Ang mga taong umakyat sa entablado sa likuran ay pawang mas malakas ng mas malakas, kaya't umabot ito sa antas ng 3rd level si Transformation Realm. Pero si Fred ay nasa 1st level si Transformation Realm lamang. Kung wala siyang kahit kaunting pag-asa, isa lamang siyang hanggal. Sinuri ni Mateo si Fred at biglang ngumiti at sinabing, lumalabas na isa itong soul martial artist. Hindi nakakapagtaka na napaka-confident mo. Naging matigas ang ekspresyon ni Fred nang marinig iyon at sinabing, ang matatalas na mata ni Brother Lawson ay parang tanglaw. Talagang hindi ka panipaniwala. Tama, isa nga akong soul martial artist. Ano? Isa ba talaga siyang soul martial artist? Hindi nakakapagtaka na naglakas loob siyang hamanin si Theo. Napakakaunti ng mga soul martial artists sa ating Fierce Gale world. Tanging si Sovereign Fred lamang ang nakarating sa pinakamataas na antas sa lugar na ito. Ang kanyang matandang sarili ay nawala na sa loob ng ilang dekada. Simula pa noong panahon ni Sovereign Fred, hindi na muling narinig ang pangalan ng soul martial artist. Hindi ko akalain na may isa pang lilito ngayon. Sino nga ba ang nakakaalam kung gaano kalakas ang binata na ito? At kung paano ito maihahambing kay Theo? Pero kung tutuusin, maituturing na ring soul martial artist si Theo. Maliban na lang sa dahilang ang kanyang pagkakakilanlan bilang alchemist ay dahilan para hindi pansinin ng lahat ang bagay na ito. Ang tinaguriang soul martial artist ay sa totoo lang mga martial artist na pangunahing naglilinang ng banal na kaluluwa. Hindi mga teknik sa pakikipaglaban ang bihasa ng mga soul martial artist kundi ang divine soul mystic arts. Ang kanilang mga pamamaraan ay lubhang kakaiba at makapangyarihan. Karamihan sa mga martial artist ay nilinang ang sistema ng enerhiya ng asensya. Ang pagpapatupad ng mga teknik sa martial ay kadalasang nakabatay sa enerhiya ng asensya, habang ang mga pamamaraan ng pag-atake ng mga soul martial artist ay lubos na umaasa sa banal na kaluluwa. Ang ganitong uri ng divine soul attacks ay makapangyarihan at mahirap ipagtanggol. Bukod pa rito, ito ay lubhang mapanganib. Normal lang ang mapinsalang martial artist. Hanggat hindi nila sinasaktan ang kanilang banal na kaluluwa, karamihan ay maaaring gumaling.
Gayunpaman, ang mga paraan ng pag-atake ng mga soul martial artist ay direktang nakakaapekto sa banal na kaluluwa. Kapag nasugatan nila ang kabilang panig, malamang na mahirap itong gumaling. Dahil nasugatan ang banal na kaluluwa, kahit na hindi sila mamatay, magkakaroon din ito ng napakalaking epekto sa hinaharap na cultivation ng martial artist. Ito ang nakakatakot na aspeto ng soul martial artist. Kaya naman, nang aminin ni Fred na isa siyang soul martial artist, pumukaw ito ng matinding kaguluhan. Ang mga soul martial artist ng si Transformation Realm ay napakalakas na. Ngumiti si Mateo at sinabing, kakaharapin mo ang aking Alchemy Grandmaster Realm Soul Force gamit ang Alchemy King Realm Soul Force, hindi ba't medyo naninira ito ng mga tao? Natigilan si Fred, at pinilit niyang tumawa, sabay sabing, huwag kang magbiro, Kuya Lawson. Base lang sa ipinakita mong paraan kanina, wala akong gaanong kumpiyansa na mapanalunan ka. Paano nito naaapi ang mga tao? Tumawa si Mateo at sinabing, sige. Masasaksihan ko ang mga pamamaraan ng isang soul martial artist ngayon. Tara na. Nandito na ako. Nang mawala ang boses ni Fred, para bang lumilipad na karayom si Mateo na tumatakip sa kalangitan at tinusok patungo sa kanyang banal na kaluluwa. Manifestasyon ng puwersa ng kaluluwa. Mahusay na pamamaraan. Nakaramdam si Mateo ng pambihirang pagkamangha. Ang manifestasyon ng Soul Force na ito ay ibang-iba sa mga martial techniques ng Essence Energy. Ang tinatawag na manifestasyon ay pagsasakatuparan lamang ng pag-atake. Hindi ito lubos na nakikita ng mata. Mararamdaman lamang ito sa pamamagitan ng banal na kaluluwa. Masasabing ito ang paghaharap sa pagitan ng isang banal na kaluluwa at isang banal na kaluluwa. Isang hindi nakikitang tugma. Ang paghaharap na ito ay lubhang mapanganib. Ngunit ang mundo sa labas ay walang nakitang anumang ulap ng bagyo na bumubuga. Ngunit, nang ang mga lumilipad na karayom ay tumagos ng malalim sa banal na kaluluwa ni Mateo ng ganito, hindi talaga gumanap si Mateo ng kahit kaunting depensa. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan, mukhang masama ang pakiramdam. Naghanda na si Fred para sa isang mahirap na labanan. Ngunit hindi niya inakala na ganito pala ang magiging resulta. Masyado kang pabaya. Permanente ang pinsala ng Soul Force Flying Needle sa banal na kaluluwa. Kahit ang mga martial artist ng middle stage si Transformation Realm ay malubharing masusugatan pagkatapos matanggap ang atakeng ito ng harapan. Hindi ka talaga nagdepensa. Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Umiling si Fred at akmang maglalakad na pababa ng plataporma. Dahil tinamaan ng husto si Mateo ng ataking ito, malamang na malubha ang kanyang pinsala kung hindi man kamatayan. Umakyat lang siya sa entablado para maranasan ang kakayahan ni Mateo, at hindi para kay Sofia. Ngunit ang pagkawasak ni Mateo sa isang tama lamang ay lubos niyang ikinadismaya. Sa paggunita kung paano niya nalampasan noon ang mga martial artist ng si Transformation Realm, ang tanging pinagkakatiwalaan niya ay isang espesyalidad lamang. Aalis ng ganito. Hindi mo akalain na kaya mong manalo ng ganito, di ba? Akmang bababa na si Fred mula sa entablado nang mahinahong marinig ang boses ni Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Fred. Lumingon siya kay Mateo nang may hindi makapaniwalang tingin, at gulat na napasigaw, ikaw. Ayos ka lang ba? Paano nangyari ito? Nakangiting sabi ni Mateo, ang pagtatangka mong talunin ako gamit ang Soul Force Flying Needles ay isang walang kwentang bagay, hindi ba't minamaliit ako ng iyong marangal na sarili? Ano man ang mga pamamaraan na mayroon ka, gawin mo lang ang mga ito. Kung hindi, kapag gumawa ako ng hakbang, wala ka ng pagkakataon pa. Matagal na natulala si Fred. Hindi niya talaga maisip kung anong klaseng paraan ang ginamit ni Mateo para lutisin ang kanyang Soul Force Flying Needles. Ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo ay walang kahit kaunting pag-alon. Nangangahulugan din ito na malakas na natanggap ni Mateo ang kanyang Divine Soul Attack. Pero, ganap na walang pinsala. Biro ba ito? Paano ito nangyari? Hindi ako naniniwala. Liwanag ng talim, mga anino ng espada. Nagngingit-ngit si Fred at muling naghagis ng isang Divine Soul Attack kay Mateo. Pero, para itong batong lumulubog muli sa karagatan. Hindi naman mukhang inaatake si Mateo at nakatayo pa rin doon at tahimik na nakatingin sa kanya.
Tumanggi si Fred na maniwala sa erehiya at halos ipinakita ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Sunod-sunod na sumunod ang mga mistikong sining ng banal na kaluluwa. Gayunpaman, kahit na naubos na niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan, hindi pa rin ito nagdulot ng kahit kaunting pinsala sa banal na kaluluwa ni Mateo. Kasabay ng isang kalabog, bumagsak si Fred sa lupa. Humiga si Fred sa lupa, ang kanyang ekspresyon ay mapatla at mapatla. Malinaw na indikasyon ito ng pagkaubos ng puwersa ng kaluluwa. Pinagod na pagod na ang Fred na ito. Wala nang hihigit pa sa pagkamangha sa puso ng lahat. Ano ba ito? Hindi ba't sinabi na ang mga divine soul attack ng mga soul martial artist ay walang kapantay na lakas? Bakit tila hindi tinatabla ng divine soul attack ang Mateo na ito? Anong klaseng kakatwang tao ba to, Theo? Ginamit ng soul martial artist na yun ang lahat ng natutunan niya sa buhay niya pero hindi naman talaga siya sinaktan. Pinaglalaroan lang ako nito, di ba? Oo. Noon, si Sovereign Fred ang pinakamahirap kalabanan sa anti-sovereign sa kabisera. Ang iba pang mga sovereign level powerhouse ay ayaw siyang pukawin. Makikita kung gaano kaitikot ang lakas ng mga soul martial artist. Pero itong si Theo ay hindi man lang gumalaw, at ang kanyang kalaban ay napagod ng husto hanggang sa bumagsak siya. Napansin ba ninyong lahat na marami sa mga mystic arts ng Divine Soul na isinigaw ni Fred ay magkapareho sa mga mystic arts ng Divine Soul ni Sovereign Fred noon? Maaari kayang hindi pwede, di ba? Habang nakatingin sa nakahiga sa lupa at sa ganap ng pagkaubos ng lakas ni Fred, casual na inihagis ni Mateo ang isang medicinal pill at sinabing, inumin mo. Makakatulong ito sa iyo na mabawi ang iyong soul force. Tinanggap ni Fred ang gamot, sandaling nagatubili, ngunit nilunok pa rin niya ito. Di nagtagal, parang isang napapanahong ulan ang nagdilig sa kanyang banal na kaluluwa. Ang banal na kaluluwa ni Fred ay nasa gitna ng mabilis na paggaling. Sa oras na ito, biglang tumayo si Chendong at lumutang pababa sa plataporma. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay kay Fred at nagtanong, maaari bang maging disipulo ni Senior Fred ang iyong kagalang-galang na sarili? 419. Sa gitna ng karamihan, may dalawang babaeng hindi gaanong kapansin-pansin. Isa sa kanila ang tumingin sa figurang iyon sa plataporma ng may nagliliyab na mga mata. Hindi rin niya tiyak kung ano ang iniisip nito. Humajejek ang isa pang babae habang ipinapahayag ang kanyang boses, hehe, nakikita kong hinahamon ni Mr. Crosswell ang mga bayani sa ilalim ng langit para kay Sofia, ano ang iyong iniisip, miss? Alam na alam ng babaeng ito ang tunay na pagkatao ni Mateo. Sino kaya ito kundi si Eileen? Hindi na kailangang pag-usapan ang ibang babae. Natural lang na Larissa iyon. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, nasa loob sila ng kabisera na ito sa buong panahon. Kung hindi dahil sa pares ng amo at utusan na ito, hindi sana makikita ni Mateo ang kanyang mga kapwa-apprentice. Dahil nga sa proteksyon nilang dalawa sa dilim kaya nakaligtas ng ligtas ang mga nakatatandang iyon ni Mateo. Noong araw na iyon, nang magdala si Renan ng pamalo upang humingi ng parusa, nagulo ang buong kabisera. Natural ding nalaman ni Larissa na tahimik na nakalusot na pala si Mateo sa kabisera. Siyempre, kung pag-uusapan ito, hindi rin ito isinaalang-alang ng tahimik. Hindi lang talaga inakala ni Larissa na si Mateo ang unang aakyat sa entablado ngayon at haamon sa lahat ng bayani sa mundo. Nang marinig ang lihim na boses ni Eileen, hindi alam kung bakit, parang may bahid ng kilig ang lumitaw sa puso ni Larissa. Isa lamang itong bagay na hindi niya lubos maisip. Hindi ba't para sa kanya lang tumitibok ang puso ni Larissa? Ano ba ang meron sa akin? Tungkol sa ganitong uri ng halos pagtataksil na bagay, malinaw na ayaw itong aminin ni Larissa. Ano ang maiisip ko? Na si Sofia ay kilala bilang Dul Absolutes ng kabisera. Siya ay natural na kasing ganda ng isang makalangit na dalaga. Para makapagsama si Mr. Crosswell sa banal na kasal kasama niya, natural na kailangan ko siyang batiin. Napabuntong hininga si Eileen at sinabing, hindi tugma ang mga salita sa puso. Kahit hindi bulate sa tiyan ni Miss si Eileen, para sabihin kung sino ang mas nakakaintindi kay Miss sa mundong ito, si Eileen iyon. Maingat na pumasok si Miss sa malalim na bahagi ng Fiercedale World at napakarami niyang nagawa para kay Mr. Crosswell. Wala ka bang iniisip tungkol sa kanya?
Lihim na nagulat si Larissa, ngunit tumanggi siya, anong klaseng mga iniisip yan? Hindi mo ba alam na itong nakakasakit sa kaluluwa kong sakit ay kailangan pa ring mapunta kay Mr. Croswell? Ginagawa ko lang ito para suklian siya ng sapat na pabor para seryosohin niya ako. Iyon lang. Kumaway si Eileen at sinabing, sige, sige. Kahit ano pa ang iniisip mo, wala na ring silbi. Pagkatapos ng araw na ito, magiging asawa na niya ang isang tao. Hindi alam kung bakit, nang marinig ni Larissa ang mga salitang ito, isang matinding pag-aatubili ang bumukal sa kanyang puso. Sa kabilang banda, isang taong hindi naman gaanong kapansin-pansin ang nakatitig kay Mateo, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Hindi ko akalain na ang punk na ito ay talagang palihim na nakapasok sa kabisera. Hindi lang siya nakalusot sa loob ng kabisera, naging disipulo pa siya ng Sovereign Star Abyss, at nagpakita pa sa isang kahangahangang paraan sa isang napakagandang okasyon. Talagang matapang hanggang sa sukdulan. Sinasabi ko na nga ba kung bakit walang balita tungkol sa kanya nitong 2 buwan. Lumalabas na matagal na siyang palihim na nakapasok sa kabisera. Gayunpaman. Hey. Ang swerte mo ay natapos na ngayon. Tahimik na umalis ang taong ito sa karamihan at tumakbo patungo sa direksyon ng maharlikang kabisera. Kung nandito lang si Mateo, makikilala niya na ang taong ito si Hudson mismo na nakatunten sa kanya rito. Sa loob ng 2 buwang ito, hindi kailanman umalis si Hudson sa kabisera sa buong panahon. Lahat ay napupunta sa kanya na naghihintay. Sa wakas ay natuklasan niya ang mga bakas ng paa ni Mateo. Hindi lang talaga inakala ni Hudson na ang may dalang pamalo para humingi ng parusa ilang araw na ang nakalipas na yumanig sa kabisera, ang target ng paghingi ng tawad ng ikapitong prinsipe, ay si Mateo pala. Sa entablado, walang kaalam-alam si Mateo tungkol dito. Nakabawi na si Fred sa tapat niya ng malaking soul force. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, si Soberanong Fred Liger. Ang siyang aking amo. Ito ang unang beses na lalabas si Liger sa lipunan pagkatapos kong makatapos ng aking pag-aaral. Hindi ko inakalang. Matatalo talaga ako ng ganito kalungkot. Napakaliit lang ng kakayahan ni Fred. Nawala na ako ng bait para sa amo ngayon. Tunay ngang disipulo siya ni Sovereign Fred. Matagal nang nilisan ni Sovereign Fred ang kabisera. Sa katunayan, nag-aral siya ng isang disipulo ng si Transformation Realm. Parang medyo bigulang ang disipulong ito. Hinarap niya ang Crystal Formation Realm na si Theo gamit ang Soul Force ng si Transformation Realm at bumagsak dahil sa pagod nang hindi man lang nahawakan ang dulo ng daliri ng kabilang panig. Talagang nawala ng malay si Sovereign Fred. Tama. Si Soberanong Fred noon ay palaging matagumpay. Maging ang kanyang kamahalan, ang Emperador ng Hangin, ay nagpakita sa kanya ng kaunting respeto. Kay taas at kamahalan niya. Ngunit ang disipulong tinuruan niya ay talagang walang kasanayan sa ganitong antas. Nakakadismaya talaga. Napakalaki ng katanyagan ni Soberanong Fred. Sa isip ng lahat, maliban sa Emperador na Hangin, siya ang sagisag ng kawalan ng kayang magagapi. Pero ang disipulo niya ay talagang natalo ng walang bahagi ng katawan niya na ligtas ngayon. Kahit alam ng lahat na si Mateo ay napakalakas pagdating sa mga Divine Soul Attack. Pero ang disipulo ni Sovereign Fred, bilang isang soul martial artist, hindi ba dapat mas malakas siya sa Divine Soul? Kahit na napakahalimaw ni Mateo, hindi naman iyon ang magiging dahilan para bumagsak siya sa pagod, di ba? Ito ang hindi nila maintindihan, o mapapatawad. Nang marinig ni Chendong ang pag-amin ni Fred, medyo nagulat din siya sa kanyang puso. Ngunit sa salita ay inalong niya ito, na sinasabing, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, young Master Liger. Hindi naman sa wala kang kasanayan, pero masyadong malakas ang iyong kalaban. Ang pagkatalo ngayon ay hindi dahil sa kakulangan ng kasanayan. Nagtatakang tanong ni Fred, anong ibig sabihin yan? Ngumiti si Chendong at sinabing, natuto si young Master Liger kay Sovereign Fred. Narinig mo na ba ang tungkol sa ganap na depensa ng banal na kaluluwa? Nagbago ang ekspresyon ni Fred, at halos mapatalon siya. Sulit na depensa. Sinasabi mo ba na ang ginamit ni Brother Lawson kanina ay sulit na depensa? Napangiti ng mapait si Chendong at sinabing, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Bukod sa ganap na depensa, hindi ko na talaga alam kung ano pa bang ibang paraan ang makakagawa nito ng ganito kalawak.
Kailangan mo lang. Kailangan mo pa ring makakuha ng kumpirmasyon mula kay Yang Master Lawson tungkol sa sagot. Nang mahulaan ni Chendong ang sagot na ito, ang pagkamangha sa kanyang puso ay hindi mas mababa kaysa kay Fred. Panlaban sa ganap na banal na kaluluwa. Ang terminong ito ay isa lamang pag-iral ng mga alamat. Paano nga ba ito maaaring lumitaw sa isang tao? Pinaghihinalaan pa nga ni Chendong na ang paraan ng depensang ito ay malamang gawa lang ng isang tao, o baka naman may haka-haka lang ng isang henyo. Paano kaya umiral ang ganitong kabaliktaran na paraan ng depensa? Pero ngayon, nasaksihan niya talaga. Ang tinatawag na ganap na depensa ng Divine Soul ay kahit anong uri ng Divine Soul attack ang gawin ng kabilang panig, hanggat hindi nito kayang lagpasan ang pinakasukdulan ng Divine Soul ng isang tao, wala itong paraan para makapinsala sa kanila. Ang ganoong paraan ng depensa ay sadyang sampungin ang langit. Hindi sinasadyang tumingin si Fred kay Mateo. Ngunit ngumiti lamang si Mateo at sinabing, tunay ngang may karanasan at kaalaman ang pinuno ng pamilya na si Brown, para talagang malaman ang tungkol sa ganap na depensa ng banal na kaluluwa. Tama. Ang sukat na ginamit ng Lawson na ito kanina ay tiyak na ganap na depensa ng banal na kaluluwa. Ang mga katangian ng banal na kaluluwa ay ibang-iba sa enerhiya ng asensya. Ang sistema ng paglilinang ay ibang-iba rin. Ang mga paraan ng pag-atake ng banal na kaluluwa ay patuloy ding nagbabago. Ngunit sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa sa banal na kaluluwa, makakabuo ang isang tao ng isang paraan ng depensa na 100 beses, 1,000 beses na mas malakas kaysa sa enerhiya ng protection na asensya. Iyon ay ganap na depensa. Ang mga Divine Soul attack ay hindi nakikita at malalangit. Natural lamang na hindi ito magkaroon ng napakalaking mapanirang kapangyarihan na tulad niyan. Ang likas na katangian ng mga Divine Soul attack ay nabuo pa rin gamit ang Soul Force ng isang tao upang saktan ang Divine Soul ng kabilang partido. Hanggat ang pag-unawa ng isang tao sa banal na kaluluwa ay sapat na malalim, ang isang ganap na depensa ay maaaring maisakatuparan sa teorya. Siyempre, kahit na malalim ang pagkaunawa ni Mateo sa banal na kaluluwa, gumugol din ito ng malaking oras upang matutunan ang galaw na ito sa kanyang nakaraang buhay. Si Fred ay nasa early stage si transformation realm lamang. Hindi siya gaanong mas malakas kumpara sa Divine Soul ni Mateo. Ang kagustuhang saktan si Mateo sa ilalim ng kanyang ganap na depensa ay walang dadang kalokohan. 420. Nang marinig niya ang terminong absolutong depensa, labis din na nagulat si Sandra. Depensa ng ganap na banal na kaluluwa. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay si Theo lang ang tumatama sa mga tao, habang ang iba ay pasibo lang na tinatamaan? Ang galaw na ito ay sadyang kamangha-mangha. Tumango rin si Leroy at sinabing, dati, puro depensa lang ang naririnig ko at akala ko chismis lang iyon. Hindi ko inakalang masasaksihan ko talaga ito ngayon. Talagang kahanga-hanga ang Theo na ito. Ngumisi si Renan at sinabing, anong ganap na depensa? Hindi lang siya nakakaharap ng mga eksperto. Hanggat mas malakas ang puwersa ng kaluluwa kaysa sa kanya, ang ganap na depensa ay magiging biro lamang. Ganoon ba? Iniisip ko kung mayroon bang sino man sa inyong lahat ang makakasira sa ganap na depensang ito. Biglang sabi ni Horan. Ngunit hindi nahiya si Renan. May mapagmataas na tingin, sinabi niya, ang mga soul martial artist ay isang maliit na landas lamang sa huli. Ang landas ng martial artist ang pangunahing landas. Mayroon siyang ganap na depensa pagdating sa banal na kaluluwa, ngunit iniisip ko kung kaya niyang harangan ang aking Tyrant Martial Howling Cloud Spear. Ngumiti si Horan at sinabing, maaaring hindi ganoon. Tumawa si Renan nang marinig iyon at sinabing, sige, hindi rin ako makikipagtalo kay Alchemy King Shin. Dahil natalo lang ako sa mga kamay niya, hindi ko pa ito isinasa puso. Gayunpaman, kailangan muna niyang malampasan ang laban kina Warren at Zane. Hindi silang dalawa mga simpleng tao. Bagamat nawala ng malaking mukha si Renan dati, nananatili pa rin ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Ang titulong numero 1 sa kabisera ay hindi para sa pagpapasikat. Nang makuha ang pagsang-ayon ni Renan, sina Warren at Zane ay tila masigasig. Siyempre, kahit hindi maghasik ng alitan si Renan dito, hindi maaaring palayain ng 2 taong ito si Mateo.
Ngunit nagbigay si Warren ng isang misteryosong ngiti sa oras na ito at sinabing, huwag kang mag-alala, kamahalan. Naghanda na ako ng piging para kay Theo. Naniniwala akong magpapasalamat siya sa akin. Oh, kung ganoon ay hihintayin ko na lang na makita iyon. Biglang naging interesado si Renan. Matapos mapatahimik si Fred, natural lamang na kailangan pa ring magpatuloy ng asawang ito na nakakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban. Pero ang kahangahangang pagganap ni Mateo ay nakapagpa-address na sa karamihan. Sa loob ng ilang panahon, wala talagang umakyat sa entablado. Nakakapangilabot na Divine Soul Attack at nakakatakot na Divine Soul Defense. Paano haharapin ang ganitong halimaw? Kahit ang isang third level si Transformation Realm ay dumanas ng matinding pagkatalo sa harap niya. Maliban na lang kung sumali ang fourth level si Transformation Realms, kung hindi sila magiging katapat ni Mateo. May iba pa bang aakyat sa entablado para hamanin si Young Master Lawson? Nang makitang walang umakyat sa entablado, muling nagsalita ang hurado para magtanong. Sa mismong oras na ito, isang binata ang biglang umakyat sa entablado at nagsabing, nandito ako para hamanin ka. Hindi rin pangkaraniwan ang lakas ng binatang ito. Siya ay nasa third level si Transformation Realm. Medyo kulang lang talaga ang kaharian na ito para kay Mateo. Alam na alam ng lahat ang puntong ito. May sira ba ang utak ng batang ito? Alam na alam mo na hindi siya ang katapat ni Mateo at tumatakbo pa para maghanap ng makakalaban. Hey, baka nababagot lang siya at pinapunta ang sarili niya para magsanay ang mga tao. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit parami ng parami ang mga tanga ngayon. Ang matatalinong tao ang palaging may hawak ng nakararami sa mundong ito. Ang mga taong lubos na nakakaalam na hindi sila ang makakatapat at patuloy pa ring naghahanap ng makakalaban ay malinaw na ituturing na hanggal ng mga tao. Tunay nga, isang God-stunning spike lang ang namit ni Mateo, at agad na bumagsak ang binata. Ngunit, nang bumagsak ang binata, isa pang martial artist ng third level si Transformation Realm ang direktang lumapit upang hamanin. Ngunit mabilis siyang muling natamba ni Mateo. Ang ikinagulat ng lahat ay simula pa lamang ito. Mula noon, ang mga batang martial artist na umaakyat sa plataporma ay sumunod sa isa't isa. Lahat ay nasa pangalawa o pangatlong antas ng si Transformation Realm. Habang mabilis silang inilalaglag ni Mateo isa-isa, natuklasan ng lahat na hindi ito tama. Kung sinabing isa ay tanga at dalawa ay tanga, hindi naman pwedeng sabihin na mahigit 10 magkakasunod ay mga tanga, di ba? Hindi mapigil ang kumunat ang noo ni Mateo. Agad niyang tinalo ang kanyang mga kalaban pagkaakyat pa lang. Ang layunin ay humanga sa mga manunood sa ibaba ng entablado at hindi na maglakas loob ang karamihan na umakyat sa entablado. Libo-libong martial artist, kahit na mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso, hindi rin posible na harapin silang lahat. Kung ikukumpara sa paggamit ng mga teknik sa pakikipaglaban, ang God-stunning spike ay malinaw na mas kahanga-hanga. Dahil hindi na niya kailangang gumawa ng kahit isang galaw. Sa totoo lang, nakamit na niya ang epekto. Hindi pa gaanong marami ang nangahas na umakyat sa entablado. Bagamat mayroon pa ring ilang mga martial artists sa ilalim ng entablado na nasa 4th level si Transformation Realm at mga nasa itaas, lahat sila ay may wait and see na saloobin. Ang mga taong ito ay halos lahat ng mga kilalang tao sa kabisera. Walang sino man ang handang lumapit at mawala ng alay. Hindi niya inaasahan na isang malaking grupo ng mga taong hindi natatakot sa kamatayan ang biglang lilito, na papalapit dito upang maghanap ng sunod-sunod na mga taong nagwawala. Dahil dito, labis na naguluhan si Mateo. Hindi sinasadyang dumb ako ang tingin niya kay Renan at sa iba pa sa mga grandstand, at mabilis niyang natuklasan na ang ekspresyon ni Warren ay bahagyang nasiyahan sa kanyang sarili. Agad na naunawaan ni Mateo ang sitwasyon. Gusto mo bang gumamit ng walang tigil na labanan para ubusin ang lakas ko? Haha, talaga. Utak ng baboy. Dahil gumamit ka ng ganitong kasuklam-suklam na mga galaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Gusto kong makita kung ilang tao ang mapapunta mo roon. Malamig na ngumisi si Mateo sa kanyang puso. Sa oras na ito, malinaw na mayroon ding ilang matatalinong tao sa ibaba ng entablado na nakaramdam na may mali.
Hindi sinasadyang nagsimulang magreklamo at magmura ang kanilang mga bibig. Walang hiya talaga. Ang gumamit pa ng walang humpay na labanan para ubusin ang lakas ni Theo. Hoy, gusto pa ba nila ng mukha o hindi? Ang asawang nakakahanap ng kalaban sa pakikipaglaban ay umaasa sa tunay na kakayahan. Ang paggamit ng ganitong uri ng kasuklam-suklam na mga galaw ay magpapaikli sa buhay ng isang tao. Gamitin ang ganitong mga pamamaraan, kahit manalo pa sila, hindi rin ito magiging marangal. Kung si Miss Sofia ay magpapakasal sa ganitong klaseng basura, ako ang unang hindi makukumbansi. Nang marinig ang mga pagmumura sa ibaba, si Warren ay nagkaroon ng napakakalmang hitsura. Maliwanag na hindi niya pinansin ang mga boses na nagpapaalala na ito. Haha, napakagaling talaga ng kakayahan niyang Master Holmes. Ang mataas na numero 1 eksperto sa kabisera ay talagang gumagamit ng ganitong uri ng mababang paraan para gamitin ang lakas ng iyong kalaban. Ang sorpresang idinulot nito sa amin ay talagang hindi maliit. Labis na ikinadismaya ng matabang si Ziggy sa ginawa nito. May bahid na ng sakit sa kanyang mga salita kapag nagsasalita. Ngunit ngumiti si Warren at sinabing, ang mga maglalakas loob na tumayo sa entabladong ito ay kailangang tanggapin ang hamon ng lahat ng mga batang bayani sa ilalim ng kalangitan. Kung ang isa ay walang ganitong kamalayan, sa palagay ko ay mas makabubuting bumaba ng maaga sa entablado. Malamig na tumawa si Ziggy at sinabing, iniisip ko kung narinig ba niyang Master Holmes ang mga sinabi ng mga martial artists sa ibaba. Mga batang bayani. Gustong-gusto talaga niyang Master Holmes na pairan ng ginto ang mukha mo. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Renan, simula pa noong unang panahon, ang nanalo ay nagiging hari, at ang natalo ay isang tulisan. Sa palagay ko ay hindi naaangkop ang paraan ng paggawa ni Warren ng mga bagay-bagay. Dahil alam ng isang tao ang mga patakaran ng asawa ngayon sa pakikipaglaban, kailangan niyang magplano ng isang estratehiya ng maaga. Nangahas si Theo na mauna sa entablado. Huwag mong sabihin na natatakot pa rin siya na may ibang taong hominin siya. Humph! Talagang magkakasama ang mga ibon. Nang makita ni Ziggy na nagsabuatan ang 2 taong ito, labis siyang nagalit kaya't malamig siyang sumingot at hindi na nagsalita pa. Nakatatanda kong kapatid, ang ilang taong ito ay tinatawag na numero 1 at numero 2 eksperto ng kabisera ng walang kabuluhan. Walang hiya talaga. Sa ganitong paraan, natatakot ako na ang nakababatang kapatid na ito ay naipadala na ni Ziggy ang kanyang boses kay Horan. Pero bahagyang ngumiti si Horan at sinabing, tingnan mo ulit si Little Junior Brother. Lihim na nagulat si Ziggy at hindi sinasadyang tumingin kay Mateo. Tunay ngang nakita niya ang isang pagbabago sa kanyang katawan. Bago ito, kahit na ang katawan ni Mateo ay mayroong ganoong uri ng aura na humahamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit sa buong panahon, wala siyang gaanong intensyong pumatay. Pero ngayon, ang aura sa katawan ni Mateo ay naging mabangis at matalas na. Natatakot ako na nagkamali sila ng kalkulasyon. Gusto nilang gamitin ang ganitong uri ng paraan para harapin si Little Junior Brother. Si Little Junior Brother ay hindi isang malambot na persiman. Makikita ito sa puntong ito mula sa paggamit niya ng matinding mga hakbang para tuluyang sirain si Wenchang. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na masaktan si Warren na batang iyon, nakangiting sabi ni Horan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.